Ang Devil Emperor. Credit to the author. E456 hanggang 65. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nanunuya si Saturgord, ang pangako ko ay ang pagpapanatili ng buhay ng pamilya ng imperyo sa loob ng 1,000 taon. Wala itong sinasabi tungkol sa mga aso. Tutulong ako kung gusto ko. Kung hindi, walang makakapilit sa akin, ha? Gulat na napatingin ang tatlo. Tingnan ang bagong utak ng Angas. May nalaman siyang mga butas. Kung paano, hindi nagtagal ay nalaman nilang may kinalaman si Ethan dito. Ang ganitong mga mapang asar at mapang uyam na mga salita ay mas naaayon kay Ethan. Walang pagkakataon ng bata na maunawaan ang lahat ng mag-isa. Naging mabigat ang tatlo. Si Saturgord ang pinakamalakas ngayon pero hindi rin nila pwedeng basta-basta iwan si Ethan. Hindi yun katalinuhan, kung tutuusin. Sabi ni Shadow King, kung gayon, tuparin mo ang iyong pangako sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng kaaway ng pamilya ng imperyo. Dahil si Ethan ay isang pambansang traidor na inaabuso ang kanyang kapangyarihan, isa siyang banta sa ating lahat. Maging ito man ay isang banal na dragon o para lamang tuparin ang iyong pangako, dapat mo siyang paksain, hindi protektahan. Humph, Sus Mariosep ang proteksyon mo. Inaalagaan ng anak ang kanyang matanda, natural lang iyon sa mundo. Inilabas ang baba ni Saturgord at humajijek, bukod pa rito, ginagarantiyahan ng tatay na hindi niya mabubuhay ang pamilya ng imperyo. Kapangyarihan ang gusto niya, hindi ang katayuan. Napasinghap ang tatlo. Nagulat si Levi, batang Sanzi, ano ang tawag mo sa kanya? Tama, hindi mo pa rin alam na ninong ko siya. Subukan mo lang hawakan ang isang hibla ng buhok niya at pangako kung babaliin ko ang mga buto mo isa-isa, hihi. Mapangasar na ngumiti si Saturgord. Natulala si Levi, may masamang kutob na bumabalot sa kanya. Kung si Saturgord ay pumanig lamang kay Ethan dahil sa isang magarbong pananalita, maaari pa rin nila siyang maibalik sa tuwid at makitid na landas. Si Saturgord ang kanilang pinakamalakas na yaman noon pa man. Pero sa bagong relasyong ito, parang isang pamilya, wala na silang pagkakataon. Ano ba ang ginamit ni Ethan para magustuhan siya ng bata na tawagin siyang tatay? Ilang siglo nang pinapakain ng pamilya ng imperyal ang bata, ngunit wala pa ring nangyari para mapalapit ito sa kanila. Ngunit dumating lang si Ethan at walang ginawa. Natigilan ang tatlo. Kailan nagsimula ang lahat? Ngunit sa paggunita sa malaking digmaan ilang araw pa lamang ang nakalilipas, kung saan ang angkan ng Larsen ay naging mga eksperto ng mas mabilis kaysa sa pagbalot ng pancake, kinailangan ng tatlo na yumuko sa kanilang amo. Si Ethan ay isang eksperto pagdating sa manipulasyon. Habang nahihirapan din silang harapin si Saturgord ngayon. May dahilan kung bakit si Saturgord ang pinakamahusay sa mundo. Senior, dapat ba tayong umatras ng tactical? Ang batang Sanzi at Ethan ang pinakamatinding kalaban. Mas makabubuting magulat muna tayo sa kanyang kamahalan, mungkahi ni Hollis. Tumanggaw si Levi, dahil sa palagay niya ay ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Medyo galit at tahimik si Shadow King, Saturgord, dati kitang nirerespeto bilang isang lalaking tumutupad sa iyong salita, isang bayani. Hindi kita kinasusuklaman kahit sa kasalukuyang sitwasyon. Pero hindi ko inakalang magiging ganito kakasuklam-suklam at kawawa. Base sa talumpati ni Ethan, may mga malalaking bagay na nangyayari. Kahit hindi mapatalsik ang pamilya ng imperyo, magiging mga puppet lang sila. Ano ang pinagkaiba nito sa pagnanakaw sa kanilang mga lupain? Saturgord, kung mayroon ka pang natitirang kagandahang asal, tutuparin mo ang iyong pangako at paprotektahan ang mga lupain ng pamilya ng imperyo. Gawin mo ang iyong tungkulin at huwag gagamit ng mga maliliit na panlilinlang tulad ng pagbabasa sa pagitan ng mga linya. Hindi ganyan ang pag-uugali ng isang marangal na tao. Sigaw ni Shadow King. Kakaiba ang naging reaksyon ni Saturgord, at sino ka ba naman? Hindi kita kilala. Ang nakakatakot mong itsura, wala kang kinalaman sa akin. Hahaha, Saturgord, hindi mo na kailangang malaman. Sana lang ay matupad mo ang pangako mo. Malungkot ngunit matatag ang tono ng tono ni Shadow King. Kakaiba ang pakiramdam ni Saturgord. Parang isang matandang kaibigan ang kausap ng lalaki, pero ngayon lang niya ito nakita sa tanang buhay niya.
Sa pamamagitan ng isang galaw ng kanyang ilong, nakuha niya ang sagot. Ang amoy ni Shadow King ay nagbigay sa kanya ng isang déjà vu. Sino ka? Nagkita na ba tayo? Tanong ni Satyr Gord. Inihagis ni Shadow King ang kanyang kadena kay Ethan, nangungunang profound ranked martial art, heart-piercing nebula chain. Sa isang iglap, nahati ang kadena sa 1,000 kadena, lahat ay humabol kay Ethan. Ang makapangyarihang aura na lumalabas ay ginawang alikabok ang lahat. Maging ang hangin ay nanginginig. Nawala ng malay si Satyr Gord, nagising nang marating ni Ethan ang mga kadena. Tumalon siya sa pagitan at sumuntok. Boom! Nagkahiwa-hiwalay ang 1,000 kadena, nag-iwan ng kumikinang na hangin sa paligid ng nanginginig na kamao ni Satyr Gord. Gulat na tumingin sina Levi at Hollis kay Shadow King. Dahil nandyan si Satyr Gord, kahit magkasama sila, wala silang pagkakataong saktan si Ethan. Kaya bakit ganoon na lang kapursigido si Shadow King? Mukhang mapahiya ba siya? Nanatili lang sa kanyang pwesto si Shadow King, walang pakialam kung gaano kadaling mapigilan ang kanyang galaw. Nagsalita siyang muli, Satyr Gord, kilala mo na ba ako ngayon? Nalungkot si Satyr Gord, buhay ka pa. Akala ko. Buhay pa. Napangisi si Shadow King, mukhang buhay na buhay ba ito para sa iyo? Nakita lamang ni Satyr Gord ang lungkot sa kanyang mukha. Mabigat na nagsalita si Shadow King, kung hindi dahil sa suntok mo noon, ako, na malapit nang pumasok sa ethereal stage, ay hindi magiging isang spirit puppet, hindi tao o anino. Napupuno ako ng galit tuwing naiisip ko iyon. Pero hindi kita kinamumuhian, dahil lagi mong tinutupad ang pangako mo sa akin. Pero ngayon, tumatapat pa rin ako sa aking salita. Pangatwiran ni Satyr Gord. Hindi, nakahanap ka lang ng paraan para makaiwas dyan, walang prinsipyo. Bulyo ni Shadow King. Napaatras si Satyr Gord. Gulat na gulat ang dalawa pa. Si Shadow King ay naging tapat sa pamilya ng imperyo bago pa man sila naupo sa pwesto bilang mga Divine Dragon. Pero kahit kailan ay hindi niya nalaman ang kasaysayan niya. Ang kanyang mga pagsaway ang pinakamalaking palatandaan. Siya ang nagbihag kay Satyr Gord sa isang pangako 300 taon na ang nakalilipas. Napasinghap si Satyr Gord, hindi mapakali, kaya't sumigaw si Shadow King, hindi ka ba tinuruan ng ninong mo tungkol sa katapatan at katarungan? Tatalikuran mo na ba sila? Nanginig ang buong katawan ni Satyr Gord. Ang una niyang ninong ay ang kanyang tagapagligtas, guro, at tagapagturo. Hindi niya malilimutan. Kahit sino ay maaaring tawagin siyang demonyo o halimaw, wala siyang pakialam. Ngunit ang questionin ang respeto niya sa kanyang ninong ay hindi niya matanggap. May kung anong tumama sa mga salita ni Shadow King at nagpakita ng isang pilit na ngiti sa gitna ng itim na hamog. Ang dakilang haring anino, ang dating pinakamagaling sa Titans, ang walang hanggang sage, ay bumalik pagkalipas ng 3 siglo upang gumamit ng ilang mababang uri ng katwiran. Ganito ba ang kilos ng isang tunay na lalaki, na nililinlang ang mga bata? Bumantong hininga si Ethan, iminulat ang kanyang matatalim na mata, at tiningnan ang lahat ng nilikha gamit ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Itinoon niya ang kanyang tingin sa anino, bago mo pag-usapan ang mga pangako, hindi ba dapat mo munang ayusin ang iyong sarili? Ethan. Nagngalit ang mga ngipin ni Shadow King, ikaw na bulok na halimaw, hindi ko alam kung anong mga magagandang salita ang ginamit mo para linlangan si Satyr Gord, pero ang una niyang ninong ay isang scholar, isang taong may prinsipyo na nagturo sa kanyang mga anak ng kabutihan at karangalan. Hindi tulad mo, na inililigaw siya. Satyr Gord? Tanungin mo ang sarili mo, nakuha ba ng una mong ninong ang respeto at pagmamahal mo, o itong kasuklam-suklam at masungit na bagay na ito ang mas pinahahalagahan mo? Tanong ni Shadow King, na ikinagulat ni Satyr Gord. Klaro na klaro kay Shadow King ang kanyang gagawin, ang atakihin ang puso ni Satyr Gord sa pamamagitan ng pagtimbang sa kanyang dalawang ninong. Naglakad si Ethan sa harap ni Satyr Gord, hinimas ang kanyang ulo, habang nakangiti at nagsasalita ng mga kasabihan, mapa ang dating matuwid at marangal mong ninong, o ang kasalukuyang kasuklam-suklam at kasuklam-suklam, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas. Ngunit ang isang bagay na pagkakatulad natin ay ang ating pagmamahal sa ating batang si Sansi, na hindi kailanman magbabago. Isang maliwanag na ngiti ang ipinakita ni Satyr Gord. Ikaw na tuso at maliit na demonyo. Nanginig ang pisngi ni Shadow King sa galit.
457. May mapanlin lang ng ngiti, tinanong ni Ethan si Shadow King, tingnan mo kung sino ang nagsasalita. Inaakit at niloloko mo ba ang bata at inosenteng si Sanzi sa isang nakakasakit na panunumpa, ginagawa ka bang maginoo? Dahil hindi ka naman santo, bakit ka pa hihingi ng tulong sa iba na tretuhin ka na lang na parang santo? Ethan, tapat ako sa imperyo. Hindi yun mababago ng kahit anong paninira ng isang masamang tao. Bulyo ni Shadow King, na parang may mataas na moralidad, walang takot at walang takot. Nag-isip-isip si Satyr Gord, tinanggap niya ang mga suntok ko noon para ipagtanggol ang kanyang bayan. Tapat siya sa kanyang bansa, isang bayani. Bata kong Sanzi, hindi ko kailanman pinagdudahan ang kanyang katapatan, o ang kanyang determinasyon. Pero ano nga ba ang meron sa kanya na nagpapaging maginoo sa kanya? Humph, nakakainis na biro. Nagpatuloy si Ethan, ang mga diehard sa mundong ito, sa pagkukunwaring tapat, ay nakagawa ng mga bagay na hindi masabi sa dami ng tao. Kaya ba ng isang loyalista na sabihin ng walang kahihiyan na ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang puso ay matuwid at gamitin ang parehong mga salita upang ipilit ang iba sa isang panunumpa? Hahaha, kung gayon, hayaan mong tanungin kita, o dakilang Haring Anino, isang tanggulan ng hustisya, nilinlang mo ang isang inosenteng bata ng walang pagsisisi, upang maging isang alipin na may kontrata para sa pamilya ng imperyo sa loob ng 300 taon. At ngayon ay bumalik ka muli, gamit ang parehong prinsipyo. Ganito ba kumilos ang isang ginoo, na namimilit sa maliliit? Nabulunan si Shadow King, ngunit agad din siyang kumalma, ito ay isang kasunduan ng isang ginoo sa pagitan namin ni Satyr Gord. Paano niya ito mababawi? Madalas, naririnig ko lang kung paano umaangkop ang isang ginoo sa sitwasyon, kung gaano siya ka-flexible. Niloko mo ang isang bata noong nakaraan, kaya paano mo pa rin matatawag ang sarili mong ginoo? Tungkol naman sa pagiging isang kasunduan sa pagitan ng mga ginoo, dahil napaka hindi ginoo mo, paano pa rin ito magiging epektibo? Ngumisi si Ethan. Palagi niyang iniisip na ang pangako ng batang si Sanzi ay isang kalokohan na ginawa lamang ng pantas. Ngunit ang batang si Sanzi ay isang anak ng dangal, isinasapuso ito at hindi kailanman sinisira ang kanyang pangako ng mag-isa. At dahil namatay ang pantas sa laban 300 taon na ang nakalilipas, walang paraan si Ethan para sirain ang pangakong iyon. Ang ginhawa nga naman, buhay pa at maayos ang pinagkakautangan. Binibigyan nito si Ethan ng pagkakataong sirain ang sumpang ito, at pinalaya ang bata mula sa pagkakagapos ng pamilya ng imperyo ni Titans. Si Satyr Gord ay isang pasibong tagapakinig lamang sa debate ng dalawang ito, at natuklasan niyang makatwiran at totoo ang mga sinabi ng kanyang matandang lalaki, kitang-kita sa pagtango nito. Natarante si Shadow King at namuo ang puot sa kanyang puso. Madaling malinlang si Satyr Gord, kahit na 3 siglo na siyang nabubuhay. Ngunit ang patuloy na pakikisama sa isang utak tulad ni Ethan ay naging dahilan upang maging isang gawain ng madaling panghihikayat. Satyr Gord, alalahanin mo ang pangako natin noong malapit na akong mamatay, kung paano ako nakatanggap ng 10 suntok mo. Itigil mo na. Ginaya ni Shadow King ang parehong paraan na ginamit niya noong nakaraan para gapiin si Satyr Gord, pero hindi pumayag si Ethan. Sage, maaaring hindi kita maituring na isang ginoo, pero hinahangaan ko ang iyong kahusayan 3 siglo na ang nakalilipas. Gayunpaman, ang isang lalaking may katapangan ay hindi ipinagmamalaki ang kanyang mga katangian. At paulit-ulit mo lang itong ginagawa, ginagamit ito para magsinungaling sa isang bata ng paulit-ulit at para lang sa walang kabuluhang karangalan. Wala kang kahihiyan. Bilang isang banal na dragon, naiintindihan ko ang mamatay para sa iyong Panginoon at sa pagtupad sa tungkulin. Nasa description mo yan sa trabaho. Pero ang paggamit ng kasabikang iyan para gapyusan ang isang inosenteng bata, ha? Ngayon lang ako nakakita ng mas kasuklam-suklam na lalaki sa buong buhay ko. Kalimutan mo na ang katotohanang naging isang espiritong puppet ka, tandaan mo, ang isang tuso na may makapal na mukha tulad mo, ay may lakas ng loob na magpatuloy sa buhay, habang binubuo ang Shadow Core, ang mga baliw at baluktot na pag-iisip. Ay ikaw. Hinihingal na sabi ni Shadow King, namumula ang kanyang malaanino na mukha. Sa sobrang kaba niya ay wala na siyang nagawa kundi ituro si Ethan. Gulat na tumingin sina Levi at Hollis kay Ethan at napalunok. Paulit-ulit nilang kilala ang lakas ni Ethan, ngunit ngayon lang nila nalaman ang tungkol sa matalas niyang dila.
Nabahiran niya ng isang mapangutyang salita ang dating ekspertong dila na ito. At dahil nabigo siya sa mga insulto at napahamak sa labanan, nagpakita si Shadow King ng isang mukha na hindi pa nila nakita noon. Senior, bawasan mo ang galit mo at ingatan mo ang kalusugan mo. Payo ni Hollis nang makita niya itong halos mawala ng malay dahil sa galit. Itinuro ni Shadow King si Ethan ngunit ang nagawa lang niya ay ang magngalit ng kanyang mga ngipin. Natatawang sabi ni Ethan, panghuli ngunit hindi ang pinakamahalaga, paano mo nalaman ang tungkol sa ninong ng batang si Sanji? Maaari kayang ang pamilya ng Imperial ang nagplano nito. Kumabog ang puso ni Shadow King, basang-basa ang nanginginig niyang katawan. Hahaha, tama ako, di ba? Plano ito ng pamilya ng Imperyo. Natatawang sabi ni Ethan. Mukhang hindi makapaniwala si Satyr Gord, Tay, ano pong sinasabi ninyo? Bata kong Sanji, hindi ko alam kung ano ang nangyari 3 siglo na ang nakalilipas, pero itong nakatatandang sage, sa pamamagitan ng pagtatangka niyang gumamit ng magagandang salita para lokohin ka ulit, ay naibunyag na niya ang lahat. Hindi ba't kakaiba kung paano niya nalaman ang tungkol sa matuwid na ugali ng iyong ninong? Sa pagkakaalala ko, nakialam ang pamilya ng Imperyo pagkatapos ng laban ninyo sa 7 bahay. Dapat ay napatay na ang iyong ninong noong mga sandaling iyon. Kumislap ng madiin ang mga mata ni Ethan. Tiningnan lang siya ni Shadow King nang may malalim na kunot noo. Pinag-isipan ito ni Satyr Gord, Ninong, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sabihin mo lang sa akin. Simple lang talaga. Lahat ng nangyari sa iyo ay dahil ginamit ka nila. Plano iyon ng pamilya ng Imperyo na pahinain ang 7 bahay at bawasan ang kanilang posisyon. Ngumiti si Ethan ng pilit, nang makilala ko ang emperador, sinabi niyang binabantayan niya ako simula pa noong kaguluhan sa Drifting Flower City. Normal lang iyon, gaya ng ginagawa ng bawat pinuno kapag may kaganapan sa kanilang bakuran, hanggang sa puntong malalaman pa nila ang pinagmumulan nito. Pero hindi ba't nakakapagtaka kung paano kumilos ang emperador noon kapag kalahati ng bansa ay nasa kaguluhan? Hahaha, dahil pinagplanuhan lang ito. Sa pagkakaintindi ko, simula nang ninakaw mo ang mga sangkap na nakaimbak sa mga bahay, bawat galaw mo ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng pamilya ng Imperyo. Lahat ng ito ay para ikaw at ang mga bahay ay lumaban at pahinain sila. Kung mayroon man, ang pagkikita ninyo ni Ninong ay bahagi rin ng plano ng pamilya ng Imperyo na muling turuan ka at pagkatapos ay ipapatay sa 7 bahay ang buong pamilya niya. Ano? Naikuyom ni Satyr Gord ang kanyang mga kamao, namumula ang kanyang mga mata, Ninong, ti totoo ba yan? Kalokohan, Satyr Gord, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Sigaw ni Shadow King, malaki rin ang naging pagkalugi ng pamilya ng Imperial noong panahong iyon. Kung tuka na lang iyon ng pamilya ng Imperial, hindi nila susunugin ang kanilang mga sarili dahil dito. Walang taong ganito kalupit sa kanilang sarili. Hahaha, oo nga, walang taong ganoon kalupit sa sarili nila. Pero may isang bagay kang nakakalimutan, kung ano ang imungkahi ng tao, iyon ang itatakda ng langit. Walang kahit isang tao dyan na kayang kontrolin ang lahat. Sa isang simpleng pagkakamali lang, maaaring mabuwag ang lahat. Batang Sanji, ganito talaga ang sitwasyon. Nagpatuloy si Ethan, lahat ng tao ay mabubuti sa pagsilang. Kakapasok lang ng batang si Sanji sa mga lupaing ito at hindi niya alam ang tama sa mali. Kaya niya ninakaw ang mga sangkap na iyon, na nag-uudyok ng kapahamakan. Ngunit ang kanyang lakas ang nagpapanatili sa kanya na buhay, kahit na malubhang na sugatan. Nakuha nito ang iyong atensyon. Ngunit mali ka sa isang bagay, ang sugat ng batang si Sanji ay dahil bago pa lamang siya sa pakikipaglaban, na gumagawa ng maling pagtatansya sa kanyang lakas at nagpasyang gamitin siya. Doon pumasok ang kanyang ninong. Siya man ay iyong tauhan o isa na inilagay mo, siya ang guro ng batang si Sanji sa anumang paraan, na nagpapakita sa kanya ng isang buhay na may karangalan. Pagkatapos ay hinayla mo ang 7 bahay upang patayin siya, na nagtanim ng binhi ng paghihiganti. Inilarawan ito ni Ethan na parang naroon siya, pero isa lamang itong dahilan. Ang batang si Sanji ang iyong pangunahing tauhan. Kahit na siya ay masyadong mahina, tutulungan mo lang siyang labanan ang 7 bahay mula sa dilim at hahayaan siyang madapa. Tiyak na labis na nagulat ako nang ang galit na batang si Sanji ay naging walang talo, niyuyurakan kahit ang mga katulad ng 7 bahay. Mas masaya ka kaysa dati, sigurado ako.
Pero lahat ng magagandang bagay ay may katapusan. Ang kapangyarihan ng batang si Sanzi ay labis-labis, wala sa iyong kontrol. Kaya nang pumasok ka sa entablado para sa paglilinis noong tagsibol, wala kang nagawa at dumanas ng malaking pagkalugi. Iyan ang epekto ng pagiging masyadong matalino para sa sarili mong ikabubuti. Kung saan ang kalaban ay matatalo ng 1,000 at ikaw naman ay matatalo ng 800, bumantong hininga si Ethan. Pinagpapawisan ng tore-tore si Shadow King, at unti-unting nababalot ng takot. Hindi lang basta tusong dila ang taglay ni Ethan, nakakasukom din ang mga mata niya. Tao ba talaga siya para maintindihan ang lahat ng ganoon kabilis? Nanatiling tahimik si Shadow King. Tanging si Satyr Gord lang ang nanginginig paminsan-minsan, kumukulo ang galit sa loob. 458. Totoo ba ang sinabi ni Dad? Tinitigan ni Satyr Gord si Shadow King ng diretso. Hindi kailanman aaminin ito ni Shadow King sa kanyang buhay, o sa pangalawang buhay niya, sa halip ay pinili na bumalik sa pamimintas ng mga kalokohan, mga hula at kasinungalingan lang iyan. Imposibleng malaman niya kung ano ang nangyari ilang taon na ang nakalipas. Tama, hindi, at ang lahat ng sinabi ko ay haka-haka lamang. Pero kahit na ganoon, parang totoo naman, di ba? Lalo na yung sinabi mo. Ngumisi si Ethan. Tinanong ni Satyr Gord si Shadow King, paano mo nalaman ang tungkol sa karakter ng ninong ko? Lahat ng bagay sa mundong ito ay pag-aari ng emperador. Siyempre alam namin ang lahat tungkol sa iyo. Kakaiba ba iyon? Pinilit na manahimik ang lahat, nangaral si Shadow King. Ngumisi si Ethan, Senior Sage, napakagandang alaala mo. Kalimutan muna natin sandali ang relasyon niya sa batang si Sanzi, noong ang ninong niya ay isang simpleng scholar pa lamang. Pero mayroon kang perpektong pag-iisip para maalala ang kanyang pagkatao 300 taon na ang nakalilipas. Akala ko wala kang pakialam, hahaha. Naikuyong ni Shadow King ang kanyang mga kamao. Wala man lang kahit katiting na ebidensya si Ethan pero perpekto ang bawat tanong niya, diretso lang sa kung saan ito masakit. Para na rin niyang sinabing, ang mga ekspertong tulad niya na tumatanggap sa mga karaniwang langgam ay hindi papayag sa kahit sino. Hindi pa kasama ang pag-alala sa kanilang pagkatao makalipas ang 300 taon. Ganito na ba kabagot ang mga nangungunang eksperto ngayon? Sino ba naman ang gugustuhing magkaroon ng ganitong paghihirap? Ang tanging makatwirang paliwanag ay ang masusing pagpaplano na kasama sa pagpapahina ng 7 bahay. Paano makakalimutan ng punong banal na dragon ng panahong iyon ang isang napakahalagang operasyon? Huminga ng malalim si Shadow King. Naunawaan ni Satyr Gord ang lahat at nagsimula ang sakit. Ibig sabihin noon ay sumusunod lamang sa utos ang kanyang ninong, peke ang pag-aalaga niya sa kanya. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng 300 taon ay nakakubli sa likod ng usok at mga salamin. Siya, sa lahat ng layunin at layunin, ay nag-iisa. Ibinuhos ni Satyr Gord ang kanyang dalamhati sa kalangitan. Bumantong hininga si Ethan, naaawa sa bata. Ayaw na niyang imbestigahan ang nangyari noon at mas gugustuhin pa niyang mag-isip ng ibang paraan para masira ang panata. Ngunit kinailangan na lang isabit ni Shadow King ang pangako kay Satyr Gord. Paano kung kailangan ni Satyr Gord na ipagtanggol ang pamilya ng imperyo? Maaari niya silang palitan basta't hindi makialam si Satyr Gord. Ngunit ngayon, habang humihiwalay ang hamog at nabubunyag ang katotohanan, nawala na sa batang si Sanzi ang kanyang pinakamahalagang sandali. Bilang kanyang pangalawang ninong, ramdam ni Ethan ang kanyang sakit. Nagsimula ito sa paggamit kay Satyr Gord para sa sarili niyang mga pukana, ngunit lumaki na ang bata at nagustuhan na siya nito. Ang makitang nasasaktan ng sarili niyang anak ay magdudulot ng sakit sa kahit sinong ama. Satyr Gord, ang iyong ninong ay isa sa amin. Siya ay tapat sa korona, sa pamilya ng imperyo at namatay ng walang pagsisisi. Bilang kanyang inaanak, dapat mong sundan ang kanyang mga yapak at ipagtanggol ang bansang. Tama na. Sinubukan ni Shadow King na gamitin ang katotohanan sa pagkakataong ito para baguhin si Satyr Gord, ngunit labis na nagalit ang bata, mga sinungaling, lahat kayo ay sinungaling. Sigaw ni Shadow King sa loob. Lalong nag-init ang apoy ni Satyr Gord at baka sumabog siya anumang oras. Sinuri niya ang lakas ni Satyr Gord sa loob ng maraming siglo. Kahit pakainin pa siya ng junk food, walang makakatalo sa kanya.
Kapag nagkaroon ng away, maiiwan silang tatlo na halos mamatay. Tatlong Grand Peak Radiant Stage experts na nakikipaglaban sa isang ikatlong layer lamang ng Radiant Stage Child ay mukhang mga daga na tumatakbo palayo. Nagsinungaling ka sa akin, sa loob ng 3 buong siglo. Kumatok. Padubog na tinungo ni Satyr Gord ang kanilang mga paa, nag-iwan ng mga bakas ng apoy. Napalunok ang tatlo sa takot. Ang apoy ay nagmula sa pagkasunog ni Yuan Chi. Ngunit kahit sinong magsasakang karapat-dapat sa kanyang sarili ay kayang gawin iyon. Habang ang apoy ng Yuan Chi ng bata ay nagliliyab pa rin sa labas ng kanyang katawan. Pinatunayan nito na ang kanyang Yuan Chi ay may napakataas na konsentrasyon. Itinuring nilang Menioki si Satyr Gord, ngunit natuklasan nilang isa ring halimaw si Yuan Chi ng batang iyon. Lalo lamang nitong ginagawa si Satyr Gord na mabangis at nakamamatay. Nanlulumo ang puso ng tatlo sa bawat hakbang pasulong. Bata kong Sanzi, ang mundo ay puno ng mga maling katotohanan at mga natatakpang katotohanan, na may tunay na nakatagong bagay sa gitna. Ang mga pangyayaring iyon 3 siglo na ang nakalilipas ay maaaring mga kasinungalingan, ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi ka pinahalagahan ng iyong ninong. Ang mga tao ay hindi katulad ng mga halaman, lalo na ang mga mahihinang magsasaka. Sino ang magsasabi na ang mahahabang araw na ginugol sa paligid mo ay hindi pumukaw ng tunay na damdamin ng pagiging ama? Nagsalita si Ethan habang pinipigilan ng aura ni Satyr Gord ang paglapit nilang tatlo. Huminto si Satyr Gord, lumingon na nagtataka, "Tay, ang ibig mo bang sabihin, tinatrato ako ni Ninong na parang tunay na anak?" Dapat nga, dahil ganoon nga ang pakikitungo sa iyo ng tuso at malademonyo kong ako. Paanong hindi makakaramdam ng pagmamahal ang mortal na iyon? Kung hindi niya nararamdaman, masasayang lang ang landas ko para hindi may kumpara sa landas ng isang mortal, hahaha, tumango si Ethan. Nabalik sa alaalang iyon si Satyr Gord at humupa ang kanyang lakas. Humarap si Ethan sa tatlo sabay sigaw, "Makinig kayong tatlo at makinig kayong mabuti. Ako at ang batang si Sanzi ay hahayaan na natin ito, at tatapusin na natin ang usaping ito. Huwag na ninyong babanggitin pa ito at hindi na rin natin babayaran ang utang na loob ng panluloko sa batang si Sanzi. Pero mula ngayon, wala na kayong kaugnayan sa batang si Sanzi. Hindi na siya isang banal na dragon, at hindi na rin ninyo pambansang tagapag-alaga. Malinaw ba ako?" Tumingin si Satyr Gord mula kay Ethan patungo sa tatlo. Kumunat ang noo ni Shadow King, ayaw na ayaw niya maging malinaw ito. Pero anumang oras ay kayang-kaya ni Satyr Gord na hindi sila papansinin. May karapatan ba siyang kalabanan ang mga pangako niya noon? Ang pagpapanatili ng kanyang buhay ay isang handog na ng Diyos. Ang pagpapadala kay Satyr Gord sa panig ni Ethan ang pinakamalaking kawalan sa ngayon. Nagdalamhati si Shadow King sa loob-loob at tumango, "Sige, natapos na ang sumpaan. Magkikita tayong muli." Lumipad palayo si Shadow King, kasunod si Hollis. Tanging si Levi na lang ang hindi pa nakakaalam, "Ethan, sa estilo mo, hindi ba dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito para nakawin ang buhay namin para sa iyong interes?" "Bakit? Humph, sa tingin mo ba ako yung tipo ng taong hahayaan kang umalis dahil sa kabutihan ng puso ko? Hahaha, ginagawa ko lang to para sa batang Sanzi." Pang-uuyam ni Ethan. Napalingon si Levi kay Satyr Gord, pagkatapos ay bumulalas. Si Satyr Gord ay nasa pinakamatinding sakit ng buhay niya, malapit nang lumubog sa puot at paghihiganti. Kahit na matapos niyang panasan ang sahig gamit ang mga ito, nilalamon pa rin siya nito, at ang kalungkutan ay nagiging isang mapanganib na banta sa kanyang cultivation. Pipigilan nito ang kanyang pag-unlad habang buhay, na walang ibang ay dudulot kundi mas maraming sakit at pagdurusa. Ngunit sa pamamagitan ng talumpati ni Ethan, pinalaya niya ang bata mula sa kanyang sumpa, na nagtapos sa masamang pangyayaring iyon at nagbukas ng daan patungo sa hinaharap. Ngumiti si Levi, dakilang Katie wala Kindstone, hindi ba't mas madaling kontrolin ang mga taong determinadong maghayganti? Ngunit ang isang mahusay na isip na tulad mo ay pinalampas ang isang napakahusay na pagkakataon. Hahaha, napapansin kong isa ka lamang mabangis na tao sa ibang mundo, habang lubos na maalalahanin sa iyong mga tao. At, anong kinalaman mo riyan? Tinaasan ni Ethan ng kilay. Umiling si Levi, wala naman. Pero huwag mong kalimutan ang kapatiran mo sa ikatlong prinsipe. Kung hindi niya ito matutupad, hindi mo rin kailangang gawin iyon. Makikita mo sa kung paano siya hindi naging karapat-dapat sa iyo.
Samantalang ikaw, hahaha. Nagmura si Ethan sa loob. Sinabog ng Diyos ang anak ng isang, tinanggal niya ang mga kadena ng batang si Sanzi, pero nakalimutan niya ang mga iyon. Ano ba ang problema niya? Ang pagpapakasal sa babaeng pandak, kailangan kong labanan ang pamilya ng imperyo pero wala akong magagawa sa kanya. Tama, mahina pa rin ako noon at naghahanap ako ng balikat na masasandalan. Mabilis niyang nahanap ang dahilan at napakamot sa kanyang ilong. Ngumiti si Levi, Ethan, alam ko na sa wakas kung paano mo tinatrato ang iba. Huminahon ka lang, hindi ka kailanman sasalungatin ng ikatlong prinsipe. At isang payo, ang plano ng kamahalan ay maingat. Ang buong eksena ay nasa ilalim ng kanyang ganap na kontrol. Mag-ingat ka. Isa ka ring Divine Dragon. Ngumiti si Ethan. Nagkakasundo ang puso ng dalawa. Nagpatuloy si Levi, bata kong Sanzi, hindi naging maganda ang ating pagsasama pero masaya talaga ako para sa iyo. Maswerte ka na mayroon kang Ethan. Siya ang may pinakamamahal sa kanyang mga kababayan, hahaha. Umalis si Levi pagkatapos sabihin iyon. Kumurap si Satergord at lumingon kay Ethan nang may napakagandang ngiti. Tinapik ni Ethan ang kanyang ulo. Mas lalong tumibay ang relasyon nilang dalawa. Inakala pa nga ni Satergord na mas dakila si Ethan kaysa sa kanyang unang ninong. 459. Tay, hindi mo pa ba napagsasama-sama ang mga dragon? Bakit nasa ikalimang layer ka pa lang ng Profound Heaven stage? Ang bulating iyon ay isang Peak Radiant stage expert. Dalawang kislap ang tumawid sa bughaw na kalangitan, kung saan ang isa ay ikinakampay ang mga asul na pakpak nito at may masamang ngiti. Ang isa naman ay ang pinakakaibig-ibig na batang may pulang kislap. Hindi maintindihan ni Satergord ang magandang kalooban ni Ethan, ngunit tumawa ang huli, hahaha, ang cultivation ay dumarating sa mabagal at matatag na mga hakbang. Maaaring nakumpleto ko na ang buong Dragon Vein, ngunit hindi ganoon kadaling pinuhin ang mga ito kung hindi ay nasa ethereal stage na ako ngayon. Hindi rin ito makakatulong sa aking cultivation sa hinaharap. Ang pundasyon ko sa buhay na ito ay hindi kailanman naging ganito kaganda. Gusto kong maabot ang mas malayo at higit pa sa sinuman, at hindi itali ang aking sarili sa mga panandaliang kayamanan at katanyagan. Hihihi, sa anumang kaso, ang paglilinang ay walang shortcut. O kung mas mabilis ang iyong landas, mas maikli ito, bumantong hininga si Ethan. Tumango si Satergord, pero mahirap talagang talunin ang bulating iyon. Kahit nasipin ko pa siya sa pangunahing anyo ko, hindi pa rin siya mamamatay. Hindi natin dapat siya binigyan ng ugat ng body. Hindi, kinailangan namin. Umiling si Ethan, ang diamond body ng Nine Dragons ang naging batayan ng kanyang kumpiyansa sa pagsisimula ng digmaan. Kung hindi siya kumilos, hindi rin kikilos ang emperador. At kung hindi man lang tumigil ang emperador, ang korte ay magiging katulad ng dati at nagbubungang dumi na magiging kalaban natin sa kalaunan. Kailangan natin ng isang mahusay na catalysta. Sa katutubong wika, hanggat nagkukross tayo ng tayback, saka lamang dadalhin ng emperador ang kanyang korte sa pamamagitan ng spring cleaning. Gamit ang digmaang sibil na sumikop sa buong bansa bilang ating matuwid na dahilan upang palitan ang kanyang pamamahala, maaari na nating ipahayag ang ating pag-aangkin. Kumunot ang noo ni Satergord, Tay, bakit pa tayo maghihirap? Dahil tayong dalawa lang, na walang talo, kaya nating durugan ang kabisera ng imperyo ngayong wala na rin ang bulok na sumpa. Makikita natin kung maglalakas loob ang mga duwag na iyon na guluhin tayo. Nako, batang Sanzi, ito ang dahilan kung bakit ka natalo noong nakaraang pagkakataon. Masasabi kong kahit wala ang sage na manloloko sa iyo, hindi mo pa rin sana naagaw ang imperyo. Tumawa si Ethan, kung hindi malinis ang iyong mga motibo, wala kang mapapala. Kung walang magandang dahilan, walang makikinig sa iyo kahit na angkinan mo ang bansa. Isa pa, ano ang isang bansa kung hindi isang malawak na lupang sakahan? Kung gusto mong makinig sila sa iyong mga utos at magsaka, kailangan mo ng isang malaking layunin na dalhin silang lahat dala ang mga yamang ito sa iyong paanan. O kahit na ikaw ang pinakamalakas, na may napakalaking nasasakupan, magmimina ka ba o aanihin ang mga ito ng mag-isa? Tungkol naman sa emperador ni Titans, patuloy ang daloy ng mga mapagkukunan niya taon-taon.
Dahil sa mga ito bilang insentibo, maraming eksperto ang nagtitipon sa ilalim niya. Kaya naman binibigyang pansin ng bawat pinuno ang katwiran para bigyang katwiran ang kanilang pag-aangkin. O kahit na parang Diyos ka, mahirap tanggapin ang lahat ng bagay na iyon ng mag-isa at, sa totoo lang, hindi ito sulit. Tumigil si Sattergord at tumango. Naalala niya ang panahon na naghanap siya ng mga sangkap, ang pait ng kawalan ng makitang masarap kahit isang buwan lang. Pero punong-puno ang 7 bahay, at syempre, inalok siya ng 3 kwadradong pagkain nang linisin niya ang mga ito. Hindi ba't napakaraming bagay ang nakuha nila mula sa kanilang mga basalyo? Naunawaan na ngayon ni Sattergord ang ibig sabihin ng pagiging matuwid, ang pagnanakaw ng lahat sa liwanag ng araw. At may kasamang ngiti rin. Habang iniisip niya ito, lalo niyang napagtanto na ang pamilya ng imperyo at ang 7 bahay ay mas tuso at mas masama kaysa sa kanya na kumukuha lang ng kaunting pagkain para mabusog ang kanyang tiyan. Batang Sanzi, malamang mas marami ka ng alam na kasanayan, di ba? Tanong ni Ethan. Ngumiti si Sattergord, oo, nahubog ni Tio ang aking likas na lakas. Kaya kung gamitin ang killing shield at bumalik sa aking likas na anyo. Ang huli ay ang soaring fist, pero pinapractice ko pa rin ito. Tumango si Ethan. Hindi pa nagpapakita ng anumang sama ng loob si Bolton Kunpang sa ngayon. At same time siyang tinulungan ng batang si Sanzi na matuklasan ang kanyang lakas. Naisip niya ito at nakahinga siya ng maluwag. Boom! May mga pagsabog na nagmula sa malayo na nakakuha ng atensyon ng dalawa. Kalahating milya lamang ang layo, isang matayog na lungsod ang nasa ilalim ng matinding pagkubkob. Kumikinang na mga harang sa paligid ng lungsod habang inilulunsad ng 12-dosenang mga eksperto sa Radiant Stage ang kanilang mga pag-atake. Ang lungsod mismo ay may sariling pangkat ng mga eksperto sa Radiant Stage na humahawak sa mga hanay, matigas at walang takot na parang bundok. Tahanan iyan ng Regent Estate, Caged Dragon City. Nabuhayan ng loob si Sattergord. Nakangiting tumango si Ethan, matapos ang 1 linggong biyahe, sa wakas ay nakarating na rin tayo. Mukhang kinubkob na ito ni na Elder Quill at ng iba pa. Hihihi. Minsan ko na itong sinubukan noon, pero sadyang napakahirap nito kaya inabot ako ng 1 buong araw para patagin ito. Hindi nila ito kayang basagin habang buhay. Ang bahay ng Regent Estate ay may kabuuang 385 na harang, kasama ang 10 hanay ng mga nasa ika-5 baitang. Kahit 1 milyong tao ay hindi kayang gawin iyon. Tuwang-tuwa si Sattergord sa kanyang nagawa. Umiling si Ethan, batang Sanzi, mamamatay sila sa kahihiyan kapag narinig ka nila. Hindi ko kasalanan kung magtanong sila. Kailangan ko lang sabihin sa kanila. Siyempre, pero gawin mo ng may estilo. Ganoon ang pakikitungo ng mag-ama, hahaha, tumawa si Ethan. Tumawa rin si Sattergord, at naintindihan ang sinabi. Samantala, si Johan at ang kanyang asawa ay nasa ere sa harap ng lungsod at nakakunot ang noo. Elder Quill, hindi ito gumagana. Masyadong malakas ang depensa ng Caged Dragon City. Ulat ng isang tao. Kilala siya ni Johan Quill bilang isang sumukong elder ng Radiant Stage at nalungkot siya, hindi ba uubra? 10 araw na ang nakalipas pero wala ka pang nababasag na kahit isang hadlang. Mas mabuting tapusin na natin ito bago natin ito labagin. Siguro iniisip mo pa rin ang dati mong buhay at nagpapabeye. Hindi, paano namin nagawa iyon? Simula nang kunin kami ng Larsen clan, pinutol na namin ang lahat ng ugnayan. Mahirap nang talunin ang Caged Dragon City na iyon. Nalungkot ang lalaki. Nagalit si Johan, tama ka. Kapag hindi ka sumuntok at hinabol ako ni Stuart Kindstone, ipapataw ko sa inyong lahat ang lahat. Yumuko ang lalaki, bumalik upang salakayin ang lungsod na parang takot na takot. Naiwan si Johan na hinihingal, pinagmamasdan ang pagkubkob sa malayo ng may matalim na tingin. Bamantong hininga si Jillian, hindi basta-basta malulugi ang lungsod na ito. Dapat ba nating gamitin ang life and death art? Hinding-hindi. Binutukan siya ni Lola, Elder Baker, dahil nakabalik na si Elder Lee sa Rockland City para magpagaling, kayong dalawa lang ang mga haligi rito para takutin ang mga eksperto sa loob.
Pero dahil masyadong marami ang yuan chi ninyo dahil sa life and death art at dahil sa matalas na pag-iisip ni Winford, baka mahulog tayo sa mga panlilinlang niya at matalo. Hoy, BD, anong ibig mong sabihin dyan? Tinuturing mo kaming magkakapatid ng walang kapalit, ang Demonic Cultivator Hero Quartet. Sabat ni Violent Demon, kung wala ang mga matandang ito, nandito pa rin kaming apat. Huwag kang mag-alala, maaari kang mamatay ng gustuhin mo. Yep. Naghiyawan ang iba. Sinama ng tingin ni Jillian, kayong apat na tae, siguradong kayo ang unang mamamatay, di ba? Umiling ang mga tauhan ng Veiled Dragon Pavilion at Sword Marquis Abode. Malalakas ang apat na pigmi na ito, pero may kulang sa isang tornilyo, o higit pa. Hindi nila moari kung paano kakayanin ng Larsen clan ang mga ugok na ito. Kung matatalo ang mag-asawang may kapangyarihan, hindi nila kailanman tatanggapin ang apat na ito bilang susunod na mamumuno sa pagkubkob kahit pa ang kanilang buhay ang nakasalalay dito, na teknikal na nangyayari nga. Ngunit sa harap nila ng hindi mapasok na lungsod na iyon, ang tanging magagawa lamang ng sinuman ay ang bamantong hininga. Sa gitna ng alitan, may tumawa, akala ko ay nahuli mo na ang mga hipon na iyan. Pero alam kong hinihintay mo akong pumalit. Nagliwanag ang lahat at tumingin sa malayo. Ethan. Naputol ang kanilang hiyawan nang makita nila ang kinatatakutang figure na nakatago sa likod ng I Invincible Scamp, Satyr Gord. Ethan, hinahabol ka pa rin ni Satyr Gord. Itinuro ni Danica ang likuran ni Ethan sa takot. Ngunit nakatayo lang doon si Ethan na may hindi masabi ng ngiti. Yumuko ang lahat ng matatanda ng angkan ng Larsen, Katie wala Kindstone. Pagkatapos ay humarap sila kay Satyr Gord na nakakurba ng 70 degree pababa, mahal na Ginoo. Ano? Napatingin ang lahat sa kawalan dahil sa pamagat, dahil sa gulat at pagkamangha. 406 na po. Little Master. Nagkatinginan sila, mas naguguluhan ang isa't isa. Ano ang ginagawa ng pinakamalakas na Divine Dragon, hindi hinahabol si Ethan at sa halip ay kinakilala ang Larsen clan. Sa hitsura ng walang kapintasang pana na iyon, halos magkalapit sila, at tinatawag pa nga nila siyang maliit na Panginoon. Ngumisi si Ethan, sabay hila kay Satyr Gord paarap, hahaha, hindi mo alam. Hayaan mong ako ang magpakilala ng maayos. Si Satyr Gord, ang aking inaanak. Ano? Nakatitig sa kanya ang lahat ng may matamlay at blankong tingin. Sapat na ang kaunting paliwanag na iyon para bigyang katwiran ang titulong munting amo. Dahil sa posisyon niya, ang pagtawag sa bata bilang isang uri ng batang amo ay nasa loob na niya. Ang ikinagulat ng karamihan ay, paano naging inaanak ng demonyong si Satyr Gord ang kanyang ina. Walang sino man ang kayang paamuin ang kakatwang nilalang sa loob ng 3 siglo ngunit dumating lang si Ethan at tapos na ang lahat. Nagpakita ng kakaibang mukha ang lahat kay Ethan. Katie wala Kindstone, kailan kayo nagkaroon ng sword ni Satyr Gord para maging ganito kalapit? Tanong ni Lola. Ngumiti si Ethan, mga 8 taon na ang nakalilipas, nagpalitan kami ng santukan ng batang si Sansi na naging dahilan kung bakit kami naging mag-ama ngayon, hahaha. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Lola. Dati niyang iniisip kung bakit sila nag-away ng matindi sa palasyo ng imperyo. Ngayon ay kitang-kita na ito sa kanilang malapit na relasyon. At dahil magkakilala na sila noon pa, ang labanang iyon ay isa lamang kathang-isip. At sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga tuldok sa saloobin ng pamilyang imperial para sa 7 bahay, naamoy ni Lola ang isang sabuatan. Seryoso ang naging reaksyon ni Lola, Katie wala Kindstone, ano ang plano mo pagkatapos ng digmaang ito? Pinuri ni Ethan si matalino. At ngumiti, huwag kang mag-alala, naayos ko na ang lahat. Tumanggaw si Lola. Ngayon lang niya nalaman kung ano ang dahilan ng mga kakaibang pangyayaring iyon. Kung bakit humiwalay ang pamilya ng imperial sa angkan ng Larsen dahil lamang sa isang alok ng kasal, kung bakit sa halip na pigilan ang 7 bahay, hindi ito nakinig sa bulag na ambisyon ng Regent Estate. Dahil sa pagtitipon ni Ethan sa Imperial Palace bilang simula, nabunyag na nito ang balak ng pamilya ng imperial na makipag-away sa mga kabahayan. Hindi rin basta-basta gumanti si Ethan dahil naunawaan na niya ito.
Pinatunayan ito ng paraan ng paghila niya palayo kay Saturgord, ang kanilang dakilang general. Kahit ang emperador ay hindi alam ito sa kanyang ginawa noon. Ang pagtatago ng ganoong relasyon sa loob ng 5 taon ay isang malaking hakbang. May katuturan ang lahat. Nais ng pamilyang imperial ang kapayapaan sa loob ng bansa sa pamamagitan ng pag-aalis ng sinumang sumasalungat sa kanila. Matagal nang iniisip ni Ethan na sakupin ang mundo at ginamit ng Regent Estate ang kaguluhang ito upang lumawak. Bawat isa ay may kanya-kanyang layunin, lahat sa mababang presyo ng ibang mga bahay, wala sa uso at pinaglalaroan na parang kumpay. Ngayong nasa bangka na sila ni Ethan, nakatali na sila sa kanya at sa kanyang mga utos. Iyon ang dahilan ng kanyang tanong tungkol sa mga plano ni Ethan matapos talunin ang Regent Estate. Ang sagot niya ay nakapagpawi ng kanyang mga alalahanin. Walang kaalam-alam pa rin ang mga tao ng Veiled Dragon Pavilion at Sword Marquis Abode. Steward Kindstone, ano na ang nangyari kay Timothy? Dahil sa sobrang kaguluhan sa bansa, lahat sila ay nag-aalala tungkol sa Nine Dragons Diamond Body Freak. Hindi napigilan ni Rufus ang tanong. Lahat ay tumingin ng may pag-asa. Natatawang sabi ni Ethan, kailangan mo pa bang magtanong? Sa tulong ng batang si Sanzi, para siyang patay na patay. Nagpakawala ng buntong hininga ang lahat. Naisip nila na baka ganoon nga. Kakaiba ang Nine Dragons Diamond Body pero wala siyang pagkakataong magtambol sina Saturgord at Ethan. Kumpirmasyon lang ang gusto nila. Tiningnan nila ang dalawa ng may mas maraming papuri, walang makakatalo sa kanila sa Titans. Mula sa isang mababang uri ng angkan, ang Larsen clan ay umangat at lumago ng higit pa sa 7 bahay at sa kanilang mga pamana sa loob lamang ng isang dekada. Hinangaan nilang lahat si Ethan dahil siya ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Steward Kindstone, binaygo kita. 10 araw na naming inaatake ang Cage Dragon City pero wala kaming magawa dito. Bumantong hininga si Johan. Napatingin si Ethan kay Saturgord. Bumantong hininga ang bata, 10 araw na pero wala pa ring resulta. Wala ka talagang kwenta. Siguro ipapakita sa inyo ng batang Panginoon at ng tatay ko kung paano ito gagawin. Namula ang mukha ni Johan. Ang pagkasabihan ng isang bata, kahit nakakaiba pa siya, ay sumire sa kanyang pride. Bumantong hininga ang iba. Parang ama, parang anak. Ang matigas ang ulong Invincible Scamp ay nagyabang na parang isda sa tubig na may masamang reputasyon. Tumawa si Ethan habang ginulo ang buhok ng bata sa pagmamalaki. Bayani ang anak ko. Kung hindi ito ipinapakita ng batang si Sanzi, paano siya matatawag na anak ko, hahaha. Sa ilalim ng naghihintay na mga titig ng mga nasa sabik na manunood, pumasok sa dula sina Saturgord at Ethan. Kumislap ng ginintuan ang kanang mata ni Ethan at ang kaibig-ibig na mga kamao ni Saturgord ay umalangaw-ngaw sa matinding kapangyarihan. Tingnan mo, may umaatake. Sabi ng isang eksperto sa Radiant Stage mula sa loob ng lungsod. Pinagalitan siya ng katabi niya, gaanin mo ang loob mo, kahit sino pa ang dumating, may 8 tagapangasiwa na nagbabantay sa Heavenlocking Chain Array. Kahit ang emperador ay hindi kayang suwayan ito. Naku, hindi, si Ethan yan. Ano? Nataranta ang mga tao sa pamilyar na nakakatakot ng ngiti at kinilabutan sila. Ang presensya ni Ethan ay nangangahulugan ng kanilang estate lord. Ang sigaw ni Ethan ay kumalat sa bawat sulok ng Cage Dragon City, parang isang demon archon na nagdulot ng takot sa lahat. Ikalawang yugto ng Divine Eye of the Void, Void Annihilation. Mataas na kamao, binabahagi ang langit. Sigaw ni Saturgord, habang itinatapon ang kanyang maselang kamao sa ere. Boom! May kung anong biglang sumipa sa ere, na halos walang kapantay na sumire sa mahigit 300 na harang. Pagkatapos ay sinundan ito ng nakakagulat na suntok ni Saturgord, na nagpabagsak sa mga hanay ng mga kalaban. Dagdugdog. Parang baha, dumura ng dugo ang mga eksperto sa Radiant Stage na nag-ooperate at tuluyang bumagsak na walang buhay. Yumanig nang hindi pa nagagawa ang Cage Dragon City, halos mawasak na. Boom! Bumukas ng malakas ang pinto, at pumasok ang isang matandang miyembro ng Regent Estate, Sir Leng, nasira na po ang ating mga depensa.
Anong gagawin natin? Nakaupo si Winfred sa kanyang upuan habang nakapikit, ano ang magagawa natin? Sumuko na. Ang tanging pag-asa natin ay nasa estate lord. Dahil narinig ko si Ethan ngayon lang, ang ibig sabihin nito ay estate lord. Kahit na hindi pa bumagsak ang hanay na ito, ang pagtitiis ngayon ay walang kahulugan. Iyon. Umiling ang matanda, nalulungkot. Kung kahit ang maparaang si Winfred ay hindi makakaisip ng paraan, ang natitira na lang ay ipadala niya ang utos na ibaba ang kanilang mga armas. Narinig ito ng mga house lord at lubos silang tutol dito. Si Ethan ang kanilang matinding kaaway, paano sila susuko? Partikular na si Boyet, na puno ng daan-daang lason. Nawala ang lahat sa dakilang Panginoon ng hall nang talunin siya ng isang traidor sa kanyang larangan ng kadalubhasaan, mga lason. At ngayon ay mababali siya bilang isang bihag. Paano niya ito matitiis? Ano nga ba ang dapat nilang gawin? Ang kanilang amo ang pinakamalakas, ang Regent Estate. At dahil sumuko na ito, halos hindi na mahalaga ang kanilang mga opinyon. Sumama ako sa Regent Estate dahil gusto kong makaganti kay Ethan sa pagsira sa bahay ko. Pero ngayon, kahit ang Regent Estate ay taunan na, hahaha, pinabayaan na ako ng langit, bamantong hininga si Wanshan. Pareho lang ang naramdaman ng iba. Samantala, agad na pinagmasdan ng mga sumalakay ang mag-amang ginagawa ang hindi nila nagawa sa loob ng 10 araw. Lahat sila ay nanlalaki ang mga mata, ang ilan ay napanganga, sa hindi kapani-pani walang kapangyarihang umiiral sa mundong ito. Para bang mayroong dalawang Satyr-Gord. Maaaring wala ng ibang pares na katulad nila. Dumating ang utos ni Ethan, kunin ang Regent Estate at dalhin sa akin si Winfred ng buhay. 461. Umungol. Ang panig ng Larsen clan ay muling lumakas ng may bagong tapang sa kanilang pagsalakay sa Cage Dragon City. Ang mga kaalyado nito ay pinag-alab ng galit upang bayaran ang utang na dugo. Sinira mo ang pamana ko. Nandito na ako para patayin kayong lahat. Hahaha. Nakakalungkot at hindi sila nakatikim ng dugo. Mula sa mga sirang pader ng lungsod, lumabas ang mga taong nakayuko, at namumuna si Winfred. Hawak niya ang isang marupok na sanga at isang puting bagay na kumakawe sa dulo. Stuart Kindstone. Panimula ni Johan. Naningkit ang mga mata ni Ethan habang pinagmamasdan ang kanilang mga nanlulumong tingin dahil nawala na sila ng gana lumaban. Gayunpaman, ang mga Panginoon ng sambahayan ay mayroon pa ring ilang pagsuway. Kumaway si Ethan, palibutan sila. Naiintindihan ko. Pinabuo ni Johan ang 12 ng mga eksperto sa Radiant Stage sa isang masikip na bilog na nagdulot ng takot sa mga kalalakihan. Tumango ng bahagya si Winfred bilang katiyakan at sumigaw, Katie wala Kindstone, tagumpay mo at talo ako. Anong meron dyan sa tono mo? Parang inaasahan mong may susunod pa. Nagpakita si Ethan ng isang mapagmataas at masamang ngiti. Bamantong hininga si Winfred, hindi na mauulit, tuluyan na akong natalo sa iyo at hindi na ako maglalakas loob na harapin ka muli. Gusto ko lang malaman kung balido pa ba ang road pass na ibinigay mo sa akin. Ang salita ko ay ang pangako ko. Ngumiti si Ethan. Bamantong hininga si Winfred, inalis ang bigat sa kanyang dibdib, at yumuko, kung gayon, nais ko sanang mapasailalim sa iyong pangangalaga ang mga nakaligtas sa Regent Estate. Lahat sila ay labis na nagulat. Higit pa kay Lola. Ang angkan ng Larsen ay may kapangyarihang higit pa sa pinuno ng 8 bahay dahil nasa isang hindi matatalo na posisyon. At kung sasali ang mga eksperto ng Regent Estate, magiging isang higanti ito. Sa kabila ng mga kakampi ng angkan ng Larsen, naramdaman nila ang lumalaking panganib kasabay ng kapangyarihan nito. Tulad ng 2 bundok na magkatabi, ang lakas mo ay maaaring mas mababa ng kaunti kaysa sa kapitbahay, ngunit tiyak na matatanaw ito ng lalaki. At habang lumalaki ang ambisyong ito, matutuklasan mo balang araw na walang susulyap sa iyo, wala nang hihigit pa sa isang batong maapakan. Lumaki ang angkan ng Larsen sa di maisip na bilis, parang buong mundo ang tumulong dito. Masasabing darating ang panahon na matutuklasan nilang ang 3 nilang kakampi ay mga itinakwil lamang. Wala nang magiging kakampi kung gayon. Hindi sila magiging sulit kahit bilang merienda para sa halimaw na ito.
Nakita ng mga Panginoon ng bahay ang tunay na panganib na mas mababa ang kanilang halaga kaysa sa mga bilanggong ito rito. At lahat ay nagsimulang magplano para mapanatili ang kanilang pwesto. Napatawa si Ethan sa loob, habang isang mapanganib na kislap mula sa kanyang mga mata ang damapo sa mga bihag. Sir Leng, sigurado ka bang gusto na nilang sumuko? Tumangaw si Winford, talaga. Kung gayon, makinig kayo. Tatawakan ninyo ang inyong cultivation. Ngumisi si Ethan. Ang reaksyon ay lubos na pagkabigla. Para na rin itong isdang nahuhulog sa bar aisles. Sinong magsasaka dyan ang gagawa ng ganoong bagay? Sa kanilang pagkalito, napakunot ang noo ni Winford, Stuart Kindstone. Mga bilanggo kayo ng digmaan at may dakilang kapangyarihan. Kung hindi ninyo tatakan ang inyong sarili, paano ko kayo matatanggap? Baka tumakbo kayo pabalik sa amin, pangungutya ni Ethan. Si Winford ang unang gumawa nito. Ang iba ay walang nagawa kundi sumunod. Lalong ayaw ng mga Panginoon ng bahay. Ngunit napilitan silang gawin iyon ng mababangas na grupo ng mga mata na nakatitig sa kanila. Ngayong wala na silang kahit isang patak ng yuan chi sa kanilang mga katawan, sumigaw si Ethan, patayin. Ha! Natigilan ang lahat, hindi lang ang mga bihag, kundi pati na rin ang mga nakapalibot na eksperto sa Radiant Stage. Hindi ba sila sumuko? Sinunod ka pa nga nila kaya bakit mo sila papatayin? Tumutunog na naman ba ang tenga ko? Hindi nagatubiling ihampas ni Johan ang isang selyadong eksperto sa Radiant Stage sa lupa, patay na. Tumahol siya, bakit kayo nakatayo lang dyan? Narinig mo ba si Stuart Kindstone, patayin mo sila. Nanginig silang lahat, kaya tama ang narinig ko. Totoo nga. Lahat ay sumama sa pagpatay sa mga walang kalaban-labang eksperto sa Radiant Stage ng may matinding pagtatangi. Walang nakakaalam kung bakit, ang tanging alam lang ay ang mga utos ni Ethan ay batas. Bagay na dapat gawin o mamatay. Mga panaghoy ng paghihirap, mga sumpa, at mga ungol ang bumalot sa kalangitan habang ang dugo ng walang kapangyarihang Regent Estate ay kinulayan ng pula ang kanilang lungsod. Ethan, ikaw na walang kwentang tao, ikaw na Maniokis. Mumultuhin kita habang buhay. Sigaw ni Wanshan. Mahina ang tono ni Ethan, hindi mo ako matiis na buhay at ngayon, hindi mo rin matiis bilang isang patay. Humph, masyado akong nabasa para takutin mo ako. Winford, ipinagbili mo ang iyong karangalan para lipulin kami gamit si Ethan. Mabuti sa iyo ang Regent Estate sa loob ng ilang dekada ngunit wala ka man lang ipinakitang pagsisisi, inihagis mo kaming lahat sa mga aso. Murang sabi ng isang kagalang-galang. Nagmakaawa si Winford, Katie wala Kindstone, bakit? Iyon na sila ngayon, malaking tulong ito at hindi tinek. At talaga. Ngumisi si Ethan, Sir Leng, matalino ka rito at naiintindihan mo kung bakit sila sumuko. Ginawa nila ito para sa kanilang sarili, hindi para sa akin. Hahaha, hindi rin ako basta tumatanggap ng kahit sinong estranghero. Ang mga tinatawag kong bihag ay naaakit ng mga pangako. May kasunduan tayo sa pagitan natin. Samantalang ang mga ito, hahaha. Napangisi si Ethan. Tumunog ang mga tainga ni Winford dahil sa walang tigil na pag-iyak ng mga naghihingalo, pero mga tao lang naman ang mga ito. Hindi kayo maaaring maging ganito kalupit. Maaaring tapat pa rin sila sa kanilang dating amo ngunit sa paglipas ng panahon at pagsasanay. Wala akong oras. Pinutol siya ni Ethan, mas malinaw ka kaysa sa karamihan tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ang mananalo ay kailangang harapin ang pamilya ng imperyo. Naniniwala ka ba na magkakasundo tayo ng maayos sa ganitong mga sitwasyon para magamit ko ang mga bihag na ito, Winford? Hindi ka ba matatakot sa isang pag-aalsa? Humph, huwag kang tumanggap ng mga bihag bago ang labanan. Iyan ang batas. Winford, wala ka bang katwiran o may katapatan ka pa rin sa iyong matandang Panginoon para gumawa ng ganoong padalos-dalos na desisyon? Kung nalusutin mo sana ang pagkubkob, may mga eksperto pa sana na makakaligtas, pero ngayon, hahaha, tinapik ni Ethan ang balikat ni Winford ng may mabangis na tingin. Pumikit si Winford at bumantong hininga. Alam niyang walang awa si Ethan, pero siya pa rin. Walang tigil ang mga sumpa at panaghoy, na nagdudulot ng sakit at kalungkutan sa kanyang puso.
Masyadong sakam, Sir Leng, ganyan ka talaga. Gusto mo sanang iligtas silang lahat pero ikaw ang pinarusahan. Ang isang mastermind ay nangangailangan ng maayos na pag-iisip, hindi hayaang maimpluwensyahan ng emosyon. Buong buhay mo na siyang mastermind kaya bakit ka pa gagawa ng ganoong kasimpleng pagkakamali ngayon? Gawin mo itong aral para sa iyong panunungkulan sa angka ng Larsen, na huwag kailanman magpabiye sa ganoong kalabisan na tungkulin. Stuart Kindstone. Nabasa ni Ethan ang nakabibighaning alingawngaw ng paghihirap habang naglalabas siya ng pangungutya. Pero may hangganan si Winford, hindi mo ba ako pinayagan? Bakit mo pa kailangan ang mga tauhan ko? Ang isang pass, ayon sa kahulugan, ay isahan, at para sa isang mastermind. Ngayon, sino ang nasa isip mo? Kumuha si Ethan ng bloodworm mula sa kanyang gourd, ang kakain nito ay mabubuhay at ang iba ay mamamatay. Pumili ka. Nanginig si Winford, hawak ang bloodworm ng nanginginig ang kamay. Tiningnan niya ang pagpatay ng may takot at lungkot. Iligtas mo ako. Dahil nasiliwan na ang kanilang cultivation, walang sino man ang nakatakas, kundi nagkukumahog lamang sa gitna ng kaguluhan. Paminsan-minsan ay nabaling ang mga mata kay Winford, lahat ay puno ng takot at pagmamakaawa. Sir Leng? Sino ang gusto mong iligtas? Ngumisi si Ethan. Nakatayo lang doon si Winford, nahihirapan habang paunti ng paunti ang mga lalaki. Nang tumama ang panghuli sa duguan na putik, blanko pa rin ang kanyang isipan, ang bloodworm ay kumakaway sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kamay niya at lumunok. Humagalpak ng tawa si Ethan, hindi ba't pinili mo ang sarili mo sa huli? Ang hirap ba niyan? Ethan, isa kang impyernong nilalang. Nagngalit ang mga ngipin ni Winford, namumula ang mga mata. Tumawa si Ethan, akala ko alam mo na. Kakaiba ba yun? Isa pa, alam na ng lahat ng tao sa paligid ang gawa ko. Lumunok ng mabilis ang lahat, walang sumilip. Ang tanging nararamdaman nila ay pakikiramay kay Winford para sa isang kapwa bilanggo. Ganoon ang kapalaran ng dakilang walang katulad na kontraiberong si Winford, ang taong nakikialam sa buhay ng iba. Nakakatakot si Ethan. 462. Sa gitna ng mga durog na bato at mga guho, umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng pagdurusa at sakit. Ang noo ni Winford ay puno ng mga nagpupumiglas na ugat na parang isdang nawala ng tubig. Ang mga bagong dating na mga rebelde ay nakapalibot sa kanya sa takot at pagkabigla. Kaya ito, ang katapusan ng lahat ng umiinom ng bloodworms. Nangako sila na magiging mas maingat mula ngayon, baka sakaling humantong sila sa ganoong sitwasyon. Nanginginig at basang-basa sa pawis ang lahat ng mga bagong recruit. Ipinagpatuloy ni Ethan ang kanyang gawain, pinapaunta ang angka ng Larsen sa pagpatay, pagnanakaw, at paglapastangan. Gaya ng dati. Malaki talaga ang kinita niya sa pagkakataong ito. Ang Regent Estate ang pinuno ng mga bahay sa isang magandang dahilan. Mas maraming beses ang dami ng bangkay nito kaysa sa pinagsamang 6. Mukhang maganda ang plano niyang maabot ang kota para sa 100,000 papel ng digmaan. Sulit ang lahat ng pakikipagdigma sa Regent Estate. Katie wala Kindstone, tao ang pagsuko ko. Kailangan ba talaga ito? Sigaw ni Winford, habang nakatuon ang lahat ng atensyon kay Ethan. Sinasabi sa atin ng sentido komun na dapat salubungin ng may paggalang si Winford. Kaya bakit? Habang humihigop ng tsaa, nakahiga sa komportableng upuan, ang tugon niya ay isang nakangiting ngiti, nako, Sir Leng, sarili mo lang ang dapat mong sisihin. Binigyan kita ng Larsen Clan Pass, pero anong ginawa mo, pinagbantaan mo ako ng mga hostage. Hahaha, napakaliit kong tao at ang kagagawan mo ay pumutol sa pass mo sa 2. Kaya pagkatapos kitang hubugin ng, sabihin na nating, 3 buong araw, mag-uusap tayo. Para lang dyan. Parang gusto nang umiyak ni Winford, Stuart Kindstone, sinabi mo sa akin na tama na ang pagkuha sa mga tao mo. Ako pa rin ang Katie wala ng Regent Estate at kailangan kong isaalang-alang ang mga interes nito. Natural lang iyon. Paano mo magagawang? Ngumiti si Ethan, totoo, sinabi ko nga. Pero hiniling ko rin ba sa iyo na magplano laban sa akin, laban sa iyong magiging Panginoon? Kaya alam mo, may parusa para sa iyong
Matigas na pag-uugali. At para hindi ko makalimutan, itago mo na lang ang mga dahilan mo. Ang paggamit ng pera ay nakasalalay pa rin sa aking desisyon, hahaha. Pakiramdam ni Winfred ay parang nakasakay siya sa isang barkong pirata at gusto niyang umiyak ng tuyong-tuyong. Hindi ko na mapapansin ang pagpatay mo sa mga bihag ng Regent Estate. Pero pahihirapan mo rin ba ako, isang matandang palaboy? Bumantong hininga ang iba, ngunit ang makapangyarihang mag-asawa. Mas masaya sila sa loob-loob nila. Ang mga baguhang ito ay mga malalambot kahit si Winfred. Wala kaming sama ng loob kay Stuart Kinestone ngunit dumaan pa rin kami sa isang mundo ng paghihirap noon. Ngayon ay nagsisimula ng mang-aral ang lalaking ito ng dahilan kay Stuart Kinestone. Dapat dagdagan ang paghihirap niya ng 2 araw. Kuya Kinestone, kakampi natin si Serling ngayon. Bakit hindi na lang natin hayaan? Siya pa rin ang nag-alaga sa atin noong bihag tayo sa Regent Estate. Lumapit si Dexter upang makiusap para sa kaso ni Winfred dahil sa awa. Nagliwanag ang mga mata ni Winfred, nakakapit sa mga dayami. Pinutol siya ni Ethan, hindi, nakagawa siya ng pagkakasalang may parusang kamatayan. Kailangang parusahan. Pero dahil hiniling ito ng clan head, maaari ko itong paikliin sa 2 araw. Lumuluha, tumingin si Winfred kay Dexter ng may nanlalaking mga mata at naghahangad pa ng iba. Ang pangalawang pagmamakaawa ni Dexter ay nakatanggap lamang ng isang panunuya mula kay Ethan. Ngunit kumandat siya, at saka pumunta sa isang tahimik na lugar. Dexter, naniniwala ka ba talaga na ginagawa ko ito dahil sa maliit na paghihiganti? Naglakad ang dalawa ayon sa sinabi ni Ethan. Naguluhan si Dexter, bakit pa? Hindi ba kita kilala, Kuya Kinestone? Hindi ka naman talaga mahabagin. Hahaha, totoo, siguro nga mababaw ang kutob ko. Pero depende naman sa tao. Kakampi natin ngayon ang matandang ito at wala akong oras para pakialaman siya. Kung gayon bakit? Tanong ni Dexter. Ngumiti si Ethan habang pinagmamasdan ang patuloy na pag-uurong sulong at pag-iyak ni Winfred, mayabang at mapanlinlang ang isip ng lalaking ito. Kapag nasa angka ng Larsen na siya, magkakaroon siya ng mataas na posisyon. Pero bago mangyari iyon, kailangan kong pakinisin ang mga magagaspang na bagay na iyon at pabagsakin ang kanyang pwesto. Kung hindi, natatakot akong balang araw ay mapapabagsak ka. Balang araw. Kuya Kinestone, hindi ba kita kukunin? Hindi mapakali si Dexter. Bumantong hininga si Ethan, magiging tapat ako sa iyo. Aalis na ako. 3 taon na ang nakalilipas, nakipagkasundo ako sa Demon Scheming Sect para sumama sa kanila. Sa oras na iyon, tunay kang mag-iisa. Malakas at matigas ang ulo ng mga elder, pero matapos ang mahabang panahon na kasama ko sila, makakapagpahinga na ako ng maluwag sa loob. Pero ang sariwang karne, kailangan nila itong ihagi sa kanila. Kuya Kinestone, nabulunan si Dexter, hindi matanggap. Ngumiti si Ethan nang walang inaalala, hindi ko maaaring sirain ang kasunduan ko sa Demon Scheming Sect kung hindi ay magdurusa ang Larsen clan. Pero makakaasa kayo, bago ako umalis, magiging maayos din ang lahat. Ang pagiging pinuno ng isang angkan ay hindi gaanong naiiba sa pagiging Panginoon ng isang bansa. Ang mahalaga ay maging peke at subukan ang mga bagay na hindi mo alam. Kinailangan kong tanggapin ang pakiusap mo ngayon dahil kung hindi ay mawawala ang pangalan mo. Kapag wala na ako, kailangan mong maghanap ng ibang halimaw na papalit sa akin. May mga bagay na hindi mo magagawa ng mag-isa kahit gusto mo, naiintindihan mo. Nag-isip si Dexter at tumango. Mas lalong ngumiti si Ethan. Stuart Kinestone. Natatarantang lumapit si Lola at ang 2 pang Panginoong may lupa, masamang balita. May paparating na hukbo mula sa lahat ng dako. Napapaligiran na tayo. Mukhang hukbo ito ni Marshall Drake. Ninong. Napabuntong hininga si Dexter. Ngumiti si Ethan, wala nang mas magandang tiyempo pa para kay Marshall. Talagang naaayon siya sa kanyang pangalan bilang Diyos ng digmaan. Kuya Kinestone, 5 taon na ako sa hukbong Drake. Mas kilala ko ang kalakasan nito kaysa kaninuman.
Maaaring mas marami tayong eksperto, ngunit hindi kayang pigilan ng 50,000 ang pagdagsa ng mga sundalo. Kung naroon ang ninong, tiyak na may 1,000,000 sa kanila roon. Malaki ang matatalo natin kung magbabakbakan tayo. Bumantong hininga si Dexter. Ang tatlo naman ay kinakabahang tumingin kay Ethan. Kumaway lang si Ethan, kalimutan mo na sila at patuloy mo ng lapastanganan. Isipin mo na lang silang mga tanawin. Ano? Walang nakakaintindi sa tumatakbo sa isip ni Ethan, nang ngumiti lamang ng may kumpiyansa. Sa tolda ng namumuno, ibinahagi ni Raisin Drake at ng kanyang mga tigre ang sitwasyon gamit ang isang mapa. Si Ethan ang pinakamalakas. Sasakupan natin siya mula sa silangan at timog, habang guguluhin siya mula sa kanluran at maghahanda ng pagtambang sa hilaga. Sa isang digmaan ng atresyon, makukuha natin siya sa loob ng 5 buwan. Para sa iba, wala silang kwenta, isang maluwag na koponan. Hindi sila nagbabanta sa atin. Papatayin sila ng matandang ikatlo at ika-4 ng walang pag-aalala. Tumango ang 4 na tigre ng Titan sa plano ni Raisin. Bumantong hininga si Brandon, Marshall, talagang makukuha natin ang Old Fifth. Nawala na nila ang kanilang angkan minsan. Sandaling nabalot ng sakit ang mga mata ni Raisin bago nagkaroon ng paninindigan, tungkulin ng isang sundalo na sumunod. Gusto ng kamahalan si Ethan. Ikinubli siya ng angkan ng Larsen at dahil winasak niya ang 7 bahay at plano niyang ipaglaban ang karapatang pamunuan ang mga lupang ito, hindi ito katanggap-tanggap. Maaaring inaanak ko si Dexter, ngunit ang tungkulin ay higit pa sa pamilya. Lumubog ang puso ng 4 na tigre ng Titans, umiiling ang kanilang mga ulo. Mag-ulat. Biglang pumasok ang isang sundalo at lumuhod, Marshall, natuklasan ng mga scout ng Larsen clan ang peke nating pagkubkob. Hahaha, sa digmaan, ang katotohanan ay nagtatago sa likod ng usok, gayon din ang mga kasinungalingan na humahalo sa katotohanan. Sinasadya ko itong makita sa kanila para magpanik sila. Paano naman si Ethan? Nagliwanag ang mga mata ni Raisin. Nauutil na sabi ng sundalo, Marshall, wala silang ipinakitang reaksyon. Sinasamsam pa rin nila ang Cage Dragon City, na parang, ano? Tahol ni Raisin. Parang wala tayo rito. Ibinaba ng sundalo ang kanyang namumula na mukha. Mas lalong tumawa si Raisin, magaling, napakagaling na Ethan. Talagang walang awa ka. Nakita mo na ang bandila ko pero iniisip mo na mas mababa ako sa iyo, hindi karapat-dapat sa iyong atensyon. Itinuturing mo na ba ang iyong sarili na Panginoon ng mga lupaing ito, di ba? Huminto kayo sa kampo at sumulong sa Cage Dragon City. Makikita ko mismo kung ano ang gagawin ni Ethan laban sa aking di matatalo na hukbo. Sigaw na utos ni Raisin. Muling bumantong hininga ang 4 na tigre ng Titans. Isa pang sundalo ang biglang pumasok sa tolda, dala ang isang jade slip, Marshall, tawag ng kabisera ng imperyo. Ang utos ng kamahalan. Gulat na hiniblot ni Raisin ang jade at binasa ito. Ano iyon, Marshall? Tanong ng 4 na tigre ng Titans. Nandilim ang mukha ni Raisin, pagkatapos ay huminga siya ng malalim, masamang balita. Nasa panganib ang kabisera ng imperyo. Kailangan ng kanyang kamahalan ang ating tulong. 463. Ano? Nagkatinginan ng 4 sa gulat. Paano nangyari ito? Hindi ba't nagpadala ang kamahalan ng isa pang utos kanina lang para lipulin ang mga traidor? Bakit bigla itong humingi ng tulong? Hindi ito natural para kay Brandon, nagbago ang isip niya pagkatapos lang ng ilang araw, at napakalayo na natin. Pinatutunayan lamang nito na ang kabisera ng imperyo ay nasa ganoong panganib na kahit ang kanyang kamahalan ay hindi ito maaaring baliwalain. Nagalit si Raisin, sinasabi ng Jade na ang matandang Hale ay kumikilos, kasama ang 200,000 sundalo sa labas ng lungsod. Wala tayong dapat sayangin na oras. Atras na tayo. Sigaw na utos ni Raisin. Marami pang gustong sabihin si Brandon ngunit nakapagdesisyon na ang Marshall. At dahil magkapatid sila ni Dexter, mas makabubuti kung iiwasan nila ang madugong labanan. Sa loob ng wala pang isang oras, ang hukbong Drake ay kumikilos na parang hangin. Bumalik ang mga taga-manman ng angkan ng Larsen dala ang ulat.
Stuart Kinestone, ang mga walang kapantay mong tukana ang nagtulak sa hukbong Drake na umatras. Binigyan siya ni Lola ng thumbs up. Tuwang-tuwa rin sina Rufus at Rendan. Kaya pang isa puso ni Ethan ang isipan ng walang talong Diyos ng hukbo. Ang galing niya. Kumunat ang noo ni Dexter, teka, hindi ito ayon sa ugali ng ninong. Mabilis at malakas ang kanyang kilos. Kapag humandar na ang hukbo, hindi ito atres sa anumang dahilan. Ano kaya ang nangyari? Tinanggap ito ni Rufus ng mahinahon, siguro nagbago ang isip ng Marshal na pumunta sa kanyang kamahalan upang ipagtanggol ang iyong kaso. Hindi, ang mga utos sa isang sundalo ay isang sagradong tungkulin na dapat gampanan. Nagmamalasakit ang ninong sa angkan ng Larsen, ngunit huhulihin muna niya kami at ihaharap sa palasyo bago humingi ng awa. Hindi siya kailanman atres ng ganito. Umiling si Dexter. Nanunuya si Sattergord, hay nako, sino ba ang may pakialam? Pare-pareho lang naman sa akin. Milyon man o 3 milyon, numero lang ang kayang durugan ng kamao kong ito. Nako. Napilitang tumango ang iba. Alam ng lahat ang tungkol sa napakalakas na braso ng Invincible Scamp, na kahit ang Drake Army ay hindi kayang pabagsakin. Umiling si Dexter, Senior Sattergord, alam kong kahanga-hanga ka, pero hindi mahina ang hukbong Drake. Para harapin ang iyong brute force, maraming pormasayon ang hukbong Drake para dyan. Mag-iiwan sila ng isang dibisyon para abalahin ka habang tinatapos tayo. Sumanghel si Sattergord at inikot ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nagsalita si Ethan, hindi na natin ito inaalala. Mas makabubuting ilipat na natin ang mga gamit ng Regent Estate pabalik sa Rockland City pagkatapos nating magmadali. Habang wala tayong dapat alalahanin sa hukbo ni Raisin. Nagtanong si Dexter, Kuya Kinestone, bakit mo nasabi yan? Si Raisin ay isang dalubhasa sa digmaan, ngunit isa ring leon na ikinulong ni Titans. Tumayo si Ethan at naglakad palayo, tanggalin ang kagamitan kapag nagawa na nito ang trabaho. Ito ay ginagawa na noon pa man. Ang emperador ay kumikilos na. Napakunot ang noo ng lahat. Hindi ba niya ginagawa iyon hanggang ngayon? Sa palasyo ng imperyo, nakaupo ang emperador sa kanyang mesa habang hawak ang isang jade slip, naging magkamag-anak sina Ethan at Sattergord at tuluyan pa nga siyang kinampihan ng huli. Kailan pa nangyari ito? Naku, Ethan, talagang nagpapanggap ka lang. Kahit ako hindi ko inaasahan. Mag-ulat. Isang gwardya ang sumugod at lumuhod, kamahalan, lumikas po kayo. Matindi ang pagtutulak ng hukbong rebelde at ang mga gwardya ng lungsod ay nasa bingit ng pagbagsak. Pinakamahalaga ang kaligtasan ng kamahalan. Isipin po ninyo ang kaligtasan ng mundo at lisanin ang kabisera ng imperyo. Katawa-tawa. Ako ang pinuno ng bansang ito. Paano ako basta-basta makakaalis sa kabisera ng imperyo? Nakatitig ang emperador, nalaman mo na ba kung nasaan si Conrad ngayon? Hindi pa po, kamahalan. Yumuko ang gwardya sa kahihiyan. Sabi ng emperador, si punong ministro Hale ay talagang masinop. Kahit na malayo sa aking tabi ang lahat ng aking mga banal na dragon, natatakot pa rin siya na magpapadala ako ng isang tao para habulin siya at nagtago mula pa noong nagsimula ang rebelyon. Hahaha, ano ang magagawa ng isang duwag? Hahaha, magpapakita lamang ang matandang iyon kapag natapos na ang rebelyon. Amang Imperial. Nagmamadaling pumasok sa silid-aralan sina Crown Prince at Fatty. Amang Imperial, bumagsak na ang mga bantay ng lungsod at maging ang hanay ng mga nasa ika-6 na baitang ay nabigo. Isang walang hiya ang Samire sa sentro. Binabahan ng hukbo sa labas ang kabisera. Pakiusap ama, lumikas ka. Pagmamakaawa ng Prinsipe Corona. Tumango ang mataba, habang natatarante na nakatingin sa labas. May mga sigawan na nagmula sa labas. Nagbabanggaan ang mga bantay ng imperyo at ang mga rebelde. Ang mga gwardya ng imperyo ay dumanas ng matinding pagkatalo sa paghihimagsik ng pangalawang prinsipe ilang panahon na ang nakalilipas at ngayon ay sinalakay sila ng isa pang puwersa bago pa sila makabawi. Ang mataba ay mukhang mas nalungkot sa pag-aalsa ng pangalawa. Humph! Ang matandang lalaking iyon ay may ilang nakatagong mga tauhan na inilagay sa loob ng lungsod, naghihintay ng tamang sandali para sumugod.
Naglakad palabas ang emperador, ako ang nararapat na emperador, pinagpala ng langit mismo. Tingnan natin kung paano ako si Pain ng pinakamagaling na isip ni Titans, ang aking tapat na punong ministro. Amang imperial. Sigaw ni na Crown Prince at Fatty. Ngunit alam nilang walang anumang salita ang makakarating sa tapat na emperador. Ang tanging nagawa na lang nila ay sumunod sa kanya ng tahimik. Huminto ang labanan nang sila ay lumabas. Kasabay ng mga panaghoy at sigaw ng sakit, binaohan ng mga lalaking nakaitim ang lugar. Walang makitang kahit anong bantay ng imperyo sa paligid, malamang ay nalulunod sila sa sarili nilang dugo sa kung saan. Napaligiran ng mga rebelde ang palasyo ng imperyo sa loob lamang ng ilang segundo, kung saan ang disiplina at kahusayan ay makikita lamang sa mga veterano ng hukbo. Nagbantay ang Prinsipe Corona at si Fatty sa tagiliran ng emperador habang nakatitig sila sa kalaban. Tumango ang emperador bilang pagpupuri, hahaha, ilang dekada kaya ang ginugol ng matandang ito para makabuo ng ganito kaepektibong hukbo. Hindi ito nalalayo kahit sa hukbo ng Drake. Nagpakita si punong ministro Hale ng malaking konsiderasyon para sa kasalukuyan. Hahaha, kamahalan, hindi ka natatakot kahit sa harap ng 1,000,000 sundalo. Tunay na isang lalaking may tapang. Isang lalaki ang lumabas mula sa hanay ng mga rebelde. Sinundan si Conrad ng kanyang mga matatanda sa yinyang at ng buong korte, nakangiting parang nagwagi. Krusty Hale, ikaw na kawawang nilalang ang nang-ahas magrebelde. Bulyo ng prinsipe ng korona. Kumaway lang ang emperador, anak, dahan-dahan lang. Si Hale ay naging punong ministro sa loob ng maraming dekada, at nagbigay ng malaking serbisyo kay Titans. Ginawa niya ito para sa mga tao at para sa hinaharap. Isa siyang mahalagang opisyal ng Titans. Hindi rin dapat basta-basta suron ng isang Panginoon ang isang tulad niya. Nabulunan sa galit ang Corona Prinsipe, kaya pinilit niya ang sarili na yumoko. Sumanghel si Conrad, kamahalan, halos 1 siglo na tayong nagtutulungan. Pero peke mo pa rin. Ngayong nasa akin na ang kapangyarihan, ito na ang huling sandali mo. Hindi ka ba maaaring maging tapat kahit minsan lang? Hahaha, bakit ka nagtatanong ng ganyan, punong ministro Hale? Noon pa man ay natutuwa na ako sa iyong pag-uugali sa mga nakalipas na taon sa pagharap sa mga usapin ng korte. Masasabi ko nang may lubos na kumpiyansa na kung hindi dahil kay punong ministro Hale, wala sana ang maluwalhating imperyong Titans ngayon. Tumawa ang emperador. Kung hindi dahil sa mga espada sa likuran, iisipin ng lahat na isa lamang itong pusong pag-uusap sa pagitan ng isang Panginoon at ng kanyang ministro. Nanunuya si Conrad, dakila at matalinong pinuno, nakagawa ako ng kasuklam-suklam na kasalanan ng paghihimagsik, isang kahihiyan ng isang matuwid na Panginoon. Hindi ba dapat akong patayin? Paano nga ba magagawa ng taksil na ako na ipagkanulo ang mahabagin at matalinong Panginoon? Nako! Walang ideya ang mga opisyal sa paligid kung saan ito pupunta ng punong ministro. Isang opisyal ang napuri, hihihi, bulag pa rin ang emperador na malapit ng gamulong ang ulo niya. Hindi nakakapagtaka na handa na ang lahat na labanan siya at guluhin si Titans. Hindi siya karapat-dapat tawaging emperador, tanging ang matalinong punong ministro na si Hale lamang ang maaaring maging tunay na kilalang pinuno dito. Hindi ba kayong lahat sumasang-ayon? Narinig mo? Sigaw ng lahat. Nagalit ng husto ang Prinsipe Corona at si Fatty kumpara sa katahimikan ng emperador. Humarap si Conrad sa nagsasalita at may paghamak na sinabi, Ginoong Kao ng Ministry of Appointment, nasabi ko na ito dati, masyadong halata ang iyong pambabala. Mas mabuti pang huwag ka nang magsalita. At mali ka sa isang bagay, ang kanyang kamahalan ay hindi hanggal, kundi isang tuso. Alam ko, buong buhay ko na siyang nilabanan. Kung magiging hanggal siya, hindi ba ako magiging hanggal? Nataranta ang buong korte. Anong meron sa punong ministro? Bakit parang nag-uusap ang dalawang matandang magkaibigan? Mga pare, maaari po ba kayong maging mabait at mag-alaga sa amin, na bahagi ng hukbo ng mga rebelde? Hindi po ito isang tea party, alam nyo na. Kahit man lang mag-asaran at mag-asaran na kayo. Mahirap para sa amin na makapasok sa mga papel namin dahil sa sobrang astig ninyong pakikitungo sa isa't isa. Kahit ang mga rebelde ay may dangal.
Huwag niyo kaming baliwalain. Hindi kailanman pinansin ni na Conrad at ng emperador ang damdamin ng ilang extra dahil ang magagawa lang nila ay manatili sa tabi. Hindi nila magamit ang rurok ng kanilang karera, halimbawa, ang paghahalikan sa likuran. 464. Punong ministro po, matalino ba ang kamahalan? Nahiya ako, at agad na pinagalitan ni Conrad. Mabigat ang mga salita na narinig niya. Ganito ba talaga ang pag-aalsa ngayon, pinupuri ang emperador sa halip na sampain siya. Tuwang-tuwa si Conrad sa kanyang tugon, oo, matalino ang kanyang kamahalan, o mas tumpak, tuso. Ang tanging dahilan kung bakit ako nahirapang kumain sa loob ng maraming taon ay dahil sa kanyang kamahalan. Kailan kaya ako mapupunta sa walang katapusang listahan ng mga krimen ko, kailan niya ako kukurutin? Bukas na lang, sa wakas ay makakatagpo na ako ng kapayapaan. Nako, kung gayon, ako ang hihingi ng paumanhin, punong ministro. Siguro'y sinaktan kita ng husto, hahaha. Tumawa ang emperador. Ngumiti si Conrad nang may pangungutya, kamahalan, nag-aantay ka ba ng tulong? Hahaha, sige, huwag na. Hindi mo pa naipapakita ang lahat ng iyong mga nagawa sa paghihimagsik ng pangalawang prinsipe, pero sa tingin mo ba ay hindi ko mapapansin ang 50,000 bantay ng imperyo na palihim mong sinanay? Nagkataon lang na pinabantayan ko sila sa mga kaibigan natin sa imperyong Quanrong. Dapat ay wala na ang hukbong iyon ngayon. Quanrong. Hahaha, dapat alam ko nang nakikipagsabuatan ka sa kanila para payagan silang pumunta sa kaarawan ko. Nang makaalis ka, nagsimula ang rebelyon at nawala rin sila sa garrison. Pero, sigurado ka bang kaya ng 5,000 nila ang 50,000 ko? Tumaas ang kilay ng emperador. Ngumisi si Conrad, 5,000. Delegasyon lang yan. Ako ang punong ministro, na inatas ang makipag-ugnayan sa mga imperyo. 1 taon na ang nakalipas ng palihim kong pinapasok ang mga piling tauhan ni Tyson bilang mga mangangalakal. Hindi pa kasama ang ministro ng mga rito na kakampi ko. Ikaw at ang masungit na si Raisin ay hindi nakakaalam. Sa katunayan, mayroong 100,000 Quanrong sa imperyo. Isa iyong magandang panlilinlang. Tumango ang emperador, mukhang wala sa oras na wakas ang aking kawawang buhay. Tanging ang kamahalan lamang ang dapat sisihin dito, sa pag-asang sugpuin ang digmaang sibil ng mga bahay. Kaya naman iniwan mong walang tao ang korte at binuksan mo ang pinto para sa akin. Bagamat nararamdaman ko ang pagmamadali ng kamahalan dahil malapit na ang iyong katawan sa kabilang buhay. Gayunpaman, hindi na maaaring magkaroon pa ng kahit anong hadlang ang kamahalan para sa iyong tagapagmana. Ang pag-aayos ng daan para sa kanya ay napakahalaga kung ayaw ng kamahalan na siya ay mapatalsik. Kilala na kilala ako ni punong ministro Hale, ubo, tumango ang emperador. Bamantong hininga si Conrad, ngunit ang taktika ng walang laman na lungsod ay isang mapanganib na sugal. Muntik na akong maniwala. Sa lahat ng tao sa mundo, tanging kamahalan lamang ang maaaring magpatugtog sa akin ng iyong himig. Nagpakita ng kaunting pakikiramay si Conrad, at pumanaw agad pagkatapos niyang harapin ang prinsipe, bababa sa pwesto ang kanyang kamahalan at ang mundo ay magiging magulo. Kailangan nito ng pamumuno upang maitama ito. Handa ka bang tumulong? Ano? Lahat ng ministro ay mukhang natulala. Akala nilang lahat ay si punong ministro Hale ang pupunta roon. Ngunit sumuko na ang matanda. Ano ang punto ng lahat ng ito? Kumaibot ang mga mata ng Corona Prinsipe, at ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Totoo man o hindi, hangad ni Conrad na ipahiya ang angkan ng Luen. Tanging ang emperador ang tumango ng nakangiti, masinop si punong ministro Hale. Kahit na mapanalunan mo ang trono, halos hindi ka tanggapin ng mga tao, habang kakaharapin mo pa si Raisin. Mas mabuting maglagay ng payo na kaya mong kontrolin. Magkakaroon ka ng maraming oras para kunin ito mamaya. Tumigil ang Corona Prinsipe, mas mabuting maging isang puppet kaysa sa walang emperador. Nagmura si Conrad, kamahalan, nasaktan mo ako. Totoo naman na may katuturan ito, pero hindi ko naman hinangad ang trono mula pa sa simula. Ang lahat ng paghihimagsik na ito ay isang pagkakataon para makausap ang kamahalan.
Tungkol naman kay Raisin, hahaha, kailangan ko lang kunin ang Jade Seal ng kamahalan at magpadala ng mensahe kay Tyson sa hangganan para sa lakayin. Dahil natigilan si Raisin, hanggang kailan ka magtatagal? Tumango ang emperador, mahusay na hakbang, walang kapintasan. Pero punong ministro, kailangan mong isaalang-alang na ang perpektong plano ang pinakamadaling magkamali. Sumigaw ang emperador, simulan na. Dakpin ang mga rebelde. Ipinakita ni Prinsesa Mandy ang kanyang katapangan na sumusugod dito, kasama ang mga figure na sumusulpot sa likuran niya at naglalabas ng nakakatakot na mga sigaw. 10 eksperto sa Radiant Stage at 100 Shadow Guard ang sumugod kay Conrad. Ang pagbihag kay Conrad ay magpapaikli sa rebelyon. Malamig na ngiti lamang ang ipinakita ni Conrad sa kanilang pagtatangka, kamahalan, nagamit mo na ang galaw na ito sa pakikitungo sa pangalawang prinsipe. Sumenyas siya ng yin-yang sa kanyang mga nakatatanda. Dumaan ang mga itim at puting alon, nagsasama at naglalabas ng nakamamatay na kapangyarihan sa mga umaatake. Boom! Ang mga Shadow Guard at ang mga Radiant Stage Expert ay napaatras at dumura ng dugo. Hinampis nila ang lupa ng may maputlang mga mukha, nanghihina at nanlulumo. 10 Radiant Stage Experts at 100 Shadow Guards ang natamba sa isang galaw lamang. Nanginig si Mandy sa takot. Mga eksperto sila sa Radiant Stage. Hindi sila mga Divine Dragon, pero kaya pa rin nilang kalabanan ang kanilang mga sarili, pero isang sulyap lang ay natalo na sila. Sino itong dalawang ito? Alam ni Mandy na masamang balita iyon, hindi lang ang buong saklaw. Isang gwardya ng Radiant Stage ang napahawak sa kanyang mga paa at pinagmasdan ang mga matatanda na nagulat, Ethereal Stage Expert. Para sa isang eksperto sa Radiant Stage, ang mga soul attack ay halos hindi epektibo, lalo na kapag ito ang kanilang kalakasan. Dahil dito, hindi na ginagamit ang mga ganitong pag-atake sa mga laban ng mga eksperto sa Radiant Stage. Gaano man kaitigas ang mga Divine Dragon kaysa sa mga ekspertong ito, hindi naman ganoon kaitigas ang kanilang mga kaluluwa. Pero ang dalawang ito, ang mga mata ng mga eksperto sa Radiant Stage ay napuno ng kamatayan, habang ang iba ay nabigla. Hindi pa nakakakita si Titans ng isang eksperto sa Ethereal Stage, dalawa lang ang lumitaw sa tabi ni punong ministro Hale. Kaya naman ganoon siya ka-confident. Muling pumuri ang mga ministro. Kay galing ni punong ministro Hale, na may napakalaking talento para imbitahan ang mga taong tulad niya. Umiling si Conrad, hahaha, mali ka. Kung may mga eksperto sa Ethereal Stage, matagal na sana akong kumilos noon. Nasa bingit na sila. Pero ang pinagsamang atake nila ay katumbas ng atake ng isang eksperto sa Ethereal Stage. Bamantong hininga pa rin ang mga eksperto sa Radiant Stage. Maaari pa rin natin silang talunin. Pinagmasdan ni Conrad ang kanilang mga tingin at sinabing, kamahalan, kung iyon lang ang abot ng inyong kakayahan, payuhan ko kayong sumuko na. Bilang ministro at pinuno, ayaw kong pilitin ito. Hahaha, punong ministro, huwag kang masyadong tumawa ng mabilis. Ang utos ko ay hindi para sa kanila, kundi para sa... Kumislap ang mga mata ng emperador at naging mayabang ang kanyang mukha, habang nakaturo kay Conrad. Napaigtad si Conrad, nang maramdaman niya ang kirot sa kanyang mga balikat dahil sa mga bakal na pagkakahawak. Lumingon si Conrad, at nakita ang sarili niyang mga elder na yin-yang na pumipigil sa kanya. Sila. Nanlaki ang mga mata ni Conrad. Natatarante rin ang mga ministrong iyon, at nagtatakbuhan pa atras. Anong nangyari lang? Hindi ba sila kakampi ng punong ministro? Bakit? Bakit? Mula sa pagiging emperador, humarap si Conrad sa pagiging kanyang matatanda. Bamantong hininga ang mga matatanda, patawarin mo kami, punong ministro. Nagpapasalamat kami sa iyong pag-aalaga sa loob ng maraming taon, ngunit kami ang mga banal na dragon ng kanyang kamahalan. Sumusunod lamang kami sa mga utos. Ano? Napatulala si Conrad. Lahat, maging ang prinsipe, o si Mandy, ay nagpakita ng parehong nakakatangang tingin. Mayroon talagang 5 banal na dragon. 2 sa mga ito ay hindi pa nakikita ni Newman. Nakatayo roon ang lahat ng nakanganga, nakakalimutang sila ay mga kaaway at rebelde.
Sa wakas ay tinanggap na ni Conrad ang realidad, kung gayon, hindi kayo ang mga elder ng Yin Yang. Tiningnan ko na ang listahan ng mga eksperto ng pamilya ng imperyo at walang sino man ang may ganoong pangalan doon. Tama. Tinatawag silang mga pantas ng langit at lupa. Hinaplos ng emperador ang kanyang balbas. 465. Mga sage ng langit at lupa. Ang dalawa sa tatlong pinakamalakas na Divine Dragon 300 taon na ang nakalilipas. Hindi ka papatay. Napabuntong hininga si Conrad, nakikita ko na ngayon, hahaha. Nagtama ang mga mata ng dalawa at baka sa kanilang mga mukha ang lungkot. Dahil sa walang hanggang karunungan ng kamahalan, dapat ay inalagaan mo na ako ngayon. Masasabi kong napapaligiran mo na ang aking 200,000 tauhan. At naroon ang 100,000 kabalyerya ng Quanrong na paparating, ngunit malamang ay nahulog sila sa iyong patibong. Ngunit para dyan, kailangan mo ng isang hukbo, at sa pagkakaalam ko, tanging si Raisin lamang ang makakagawa nito. Ngunit nakikitungo siya sa Regent Estate at Ethan. Inilipat ni Conrad ang kanyang tingin mula sa mga pantas patungo sa emperador, kamahalan, mayroon pa ba kayong ibang dakilang puwersa na hindi ko alam? Umiling ang emperador, punong ministro Hale, matagal na tayong nagkikita at dahil sa iyong ambisyon, walang hindi mo matutuklasan. Hindi ganoon kadali para sa akin na itago ang ganoong galaw mula sa iyong matatalim na mga mata. Lubos din akong sumasang-ayon. Ngumiti si Conrad, at lalo akong namangha kung paano ka nagkaroon ng ganito kalaking puwersa. Ano ang hindi ko napansin? Matamang tiningnan ng Corona Prinsipe at ng mataba ang emperador. Ang kanyang hakbang ay sadyang napakaliit para kahit ang mga tulad ni Conrad ay hindi makahula nito. Higit pa rito, simula nang magrebelde ang pangalawang prinsipe, nahihirapan na ang emperador na harapin si Conrad. Ngunit kahit minsan ay hindi niya nabunot ang alas na ito. Ang talino at tuso na ibinuhos dito ay naging dahilan upang siya ay maging isang bihirang isip sa mundong ito, kaya't ito ay nagparamdam ng kilabot sa kanyang anak. Gustong-gusto ng emperador na panoorin si Conrad na pumipyok, hahaha, gusto mo bang malaman ng ganyan? Pero naniniwala akong ang kamangmangan ay kaligayahan sa kasong ito, para hindi ka menas. Ano ang maaaring makagambala sa isang naghihingalo? Nais ko lamang na humiwalay ng may malinis na konsensya, wika ni Conrad. Tumigil sandali ang emperador, tunay ngang ikaw ang aking dakilang ministro na tumutulong sa akin sa lahat ng mga dekadang ito, isang haligi ng bansa. Hinahangaan ko ang iyong kahinahunan. Pumalakpak ang emperador, mga lalaki, dakpin ninyo sila. Hahaha, gaya ng iniuutos ng kamahalan. Isang pamilyar na sigaw ang nagmula sa mga ulap. Nanginig si Conrad at nalungkot ang kanyang mukha. Sumakay ang mga mandirigmang Quanrong sa kanilang umuungal na mga espiritual na hayop, pinalilibutan ang mga rebelde. Nanghihina ang mga ministro sa harap ng kanilang kapangyarihan. Hindi ba't nasa panig natin si Quanrong? Anong ginagawa nito at itinuturo sa atin ang mga alagang hayop nila? Lumabas sa bilog ang magkapatid na Tuba at ang Imperial Tutor, naging maayos ang lahat, ayon sa utos ng Ginoo. Bata Panginoong Tuba. Sigaw ng isang matandang lalaking may balbas sa kanila. Napabuntong hininga si Conrad, habang may ngiting nagpapakumbaba, ministro ng mga rito, wala nang silbi. Matagal na nila tayong ipinagbili. Napapaligiran tayo ng kanilang 100,000 at ng 50,000 gwardya ng kanyang kamahalan. 300,000 para maging eksakto. Singit ng emperador, punong ministro Hale, may 100,000 kabalyerya ng Quanrong na palihim na pumasok, hindi ba pwedeng gawin ko rin iyon? Bumantong hininga si Conrad, bata Panginoong Teller, maaari mo ba akong tulungang maintindihan ang isang bagay? Ano ang ibinigay sa iyo ng kanyang kamahalan? Ginoong punong ministro, sa totoo lang, ipinangako sa atin ng kanyang kamahalan ang lupain sa hilaga ng Ilog Suli. Paliwanag ni Caden Teller. Nag-isip si Conrad nang nakakunot ang noo, isa itong lugar na mayaman sa mineral, isang pambihirang lugar at ika-10 bahagi ng Titans. Samantalang nangako ako sa iyo ng kalahati. Wala bang halaga ang aking salita? Hahaha, punong ministro Hale, minsan ang kooperasyon ay hindi nakabatay sa mga interes, kundi sa kakayahan. Dagdag ni Caden, alam ng kamahalan ang lahat ng ating mga talakayan.
Sumasayaw ka lang sa kanyang himig, kaya paano ka magtatagumpay? At kahit na gawin mo, natitira pa rin doon ang pag-iisa ng lupain bago mo maibigay sa amin ang aming nararapat na pag-aari. Makikinig ba sa iyo ang tatlong sekta ng tagapag-alaga ng imperyo? Nangangahulugan ito ng nasasayang na mga tao at pagsisikap sa wala. Habang ang kanyang kamahalan, na nakakaalam ng lahat, ay nakakakita ng lahat, ang mga sekta ay walang paraan upang tanggihan ang kanyang salita. Tumanggaw si Conrad, nakikita kong matagal at pinag-isipan mo. Ang pagwawalang bahala ko, sa kasamaang palad. Humph, sayang talaga. Kahit na si Raisin, kahit bastos, ay tapat pa rin. Hindi siya kailanman sasang-ayon dito, maliban na lang kung sa ibabaw ng kanyang bangkay. Kaden snickered, sulyap sa emperador. Naglabas ang kanyang mga mata ng pagkauhaw sa dugo, lahat ay may kabaligtaran. Mukhang matagal nang lumipas si Marshal Drake at kailangan niya ng maayos at huling pahinga. Nanginig si Conrad, dala ng dalamhati, kamahalan, matigas ang ulo niya pero naging tapat siya sa inyo sa loob ng maraming taon. Paano mo nagawang? Walang mas matapat kaysa kay Marshal Drake, na ang aking kanan at kaliwang braso ay magkadikit. Nasasaktan ang puso ko sa pagsunod sa estratehiyang ito, ngunit hawak niya ang 70% ng awtoridad ng imperyo, walang kapantay ang kanyang hukbo. Ang isang taong may kabutihan ay nagkakasala sa sandaling siya ay mapansin, hahaha. Tumawa ng mahina si Conrad, lahat ng ating pagsisikap na umunlad ang Titan sa mga dekadang ito ay ginantimpalaan ng isang maruming wakas. Tinatanggap ko ang aking kapalaran, ngunit para sa matandang iyon. Gaya ng sabi nila, ang mga pabor ng mga dakilang tao ay walang katiyakan. Natanong ni Conrad ang isang nag-iisang figure na nakatitig sa langit. Kumaway ang emperador, dalhin siya sa 9 Frigid Prison. Siguraduhin mong palagi siyang binabantayan. Naiintindihan ko. Inilayo si Conrad ng 2 gwardya at itinoon ng emperador ang kanyang matalim na tingin sa kanyang mga mapanghimagsik na sedisyonista. Nanginig sila hanggang buto at natigilan. May isang taong nag-ipon ng kaunting lakas ng loob para sabihin, kay kamahalan, kay kasalanan lahat ito ni Conrad. Binaluktot niya ang mga salita, pinilit kaming tahakin ang landas na ito. Nagmamakaawa ako sa kamahalan na bawiin ang lahat ng aming mga kontribusyon sa korte at iligtas ang aming mga miserableng buhay. Isinasamo namin sa iyo, kamahalan. Walang hanggang pasasalamat namin. Nanginginig na nagmamakaawa ang isa pa. Nanunuya ang emperador, sa buong Titans, tanging ang punong ministro at marshal lamang ang tunay na nagsikap para sa bansang ito. Samantalang kayo, grupo ng mga maruruming katutubo, ay sarili ninyong inaalagaan lamang. At ngayon ay humihingi ng awa. Patayin sila. Naiintindihan ko. Yumuko ang mga bantay at lumapit upang hilahin ang mga dakila, na ngayoy umiiyak at nananaghoy, na mga figure ng korte. Kung tungkol naman sa hukbong rebelde, sila ay natarante nang mawala ang kanilang mga pinuno. Parang manok na walang ulo. Nagsalita ang emperador, kayong lahat ay kanilang mga kasangkapan, na nagpapataw ng mas maliit na sisi. Ako, isang naniniwala sa kabutihan ng tao, ay magbibigay sa inyo ng pagkakataon. Manampa kayo ng inyong katapatan at gagawin ko kayong mga bantay ng imperyo, na maglilingkod sa akin habang buhay. Lumuhad ang lahat sa walang hanggang awa ng emperador. Ang malaking rebelyon ay bumagsak agad. Tumanggo ang emperador at ngumiti si Kaden, binabati kita, kamahalan, sa pagsugpo sa rebelyon. Sa biyaya ng aking mga kaibigang Quanrong kaya ako nagtagumpay. Ngumiti rin ang emperador. Tumanggo si Kaden at itinulak ang kanyang kapatid, Lianer, naiintindihan mo na ba ngayon kung bakit ako sigurado sa Beast King Mountain? Sa buong Titans, ang nag-aalok sa atin ng suporta ay walang iba kundi ang Panginoon ng bansa, ang emperador. Wala pa ring pakialam si Rebecca, ang pag-unawa sa lahat ng ito ay napatunayang mahirap. Paano ko malalaman na gagamitin tayo ng dakilang pinuno para linisin ang kanyang bakuran? Tumawa si Kaden. Tumanggo ang Imperial Tutor na si Titus, malaki ang naging epekto ng bagay na ito kaya tanging ang ating emperador, kapatid na si Taishan, ako at si Liu Feng lamang ang nakakaalam nito. Hindi mo siya masisisi sa labis na pagkaligaw. Tumawa rin ang iba.
Mahigpit na bamaling ang emperador, bata Panginoong Teller, kumusta po ang nasa kabilang dulo? Kamahalan, nang malaman niyang makakaharap niya ang kanyang dating karibal na si Marshall Drake, sabik na ang ama na magsimula. Buong kumpiyansang nagsalita si Kayden, si Commander Kayden ng Quan Rong ay nakaharap na si Raisin sa 20 labanan at 100 labanan, ngunit lahat ay natapos sa tabla. Marahil ay iba ang magiging sitwasyon sa pagkakataong ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master. Ang Devil Emperor. Credit to the author. 456 hanggang 65. Ang mga pangalan po na